Mr. Silent Channel. Kabanata 1631 hanggang 1640. Ang magkabilang panig ay lumampas sa 1,500 metro at patuloy na tumataas. Mayroon lamang isang dahilan para dito, na hindi maapektuhan ang lupa sa kasunod na banggaan. Kaugnay nito, mayroon pa ring tacit understanding ang dalawang panig. Pero sobrang hindi nasiyahan ng mga magulang at mag-aaral sa ground, dahil masyadong malayo ang distansya, hindi sila makakita ng malinaw. Maswerte silang mapanood ang napakalaking matchup na ito on the spot, at bigla silang nabalisa. Ngunit sa sandaling ito, tila handa na ang Shrek Academy sa mahabang panahon. Dalawang malalaking screen ang itinulak palabas mula sa loob ng akademya, at ang dalawang Soul Guide na istasyon ng TV ang na-broadcast ng live. Parehong may aerial photography ang mga ito. Gamit ang remote aerial shooting camera, ang aerial na sitwasyon ay malinaw na ipinakita sa malaking screen. Minamahal na mga manunood, ayon sa aming kagamitan, ang Shrek Academy at ang Spirit Transmission Tower ay mahigit 1,600 metro na ngayon ang layo mula sa lupa, at patuloy pa rin silang umaakyat. Maglalaban sila bago ang kompetisyon. Mas mataas ba ang lipad mo? Tulad ng alam ng lahat, ang hangin sa mataas na lugar ay manipis, at ang iba't ibang mga elemento ng enerhiya ay magiging mahirap. Ito ay lubhang hindi kanais-nais para sa mga Soul Master na ito na mag-away. Parang hindi ito isang kadahilanan na naghihigpit sa kanila na lumipad ng napakataas, sa tingin ko ang pinakamalaking dahilan ay ang kanilang pag-aalala tungkol sa pakikipaglaban sa lupa at maapektuhan ang kaligtasan ng mga tao sa ibaba. Hayaan nating lumipad ng kaunti, ayoko nang maging spread. Mahigit 2 kilometro na ang layo namin sa pinangyarihan. Kung mas malayo kami, natatakot ako na hindi malinaw ang shooting. Sabi ng driver. Okay lang, lakad ka pa, safety muna. Ang host ay isang mahilig sa kanyang sariling kaluluwa master. Kahit na hindi siya isang Soul Master, mayroon pa rin siyang malinaw na pag-unawa sa mapanirang kapangyarihan ng Soul Master. Ang desperadong Golden Dragon Spear ni Tang Wulan ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya kanina, at ang bagay na iyon ay tiyak na mas malakas kaysa sa ordinaryong fixed-mounted Soul-guided shell. Bata pa lang siya at sikat na host, wala siyang balak mamatay dito bata pa. Ngunit hindi lahat ng kasama ng kanyang matino na mga kakilala, dalawang sasakyang panghimpapawid ay medyo malapit, 1,500 metro ang layo mula sa pinangyarihan, sa kanilang opinyon, ito ay isang ganap na ligtas na distansya. Sa pangkalahatan, kahit na ito ay isang 9th level fixed mounted soul guided shell, ang saklaw na maaaring masakop ay isang radius na 1,500 metro. Ang mga labanan ng mga Soul Master na ito, imposibleng maging mas malakas kaysa sa 9-level fixed installed soul guided shells. Nang umakyat ang altitude sa 2 kilometro, sa wakas ay huminto ang dalawang panig. Sa altitude na ito, ang temperatura ay malinaw na mas mababa kaysa sa lupa, ang malamig na hangin ay umiihip, at ang manipis na hangin ay nagpapalabas ng araw na mas nagliliyab. Nagkatinginan ang dalawang panig, at lumawak din ang pagkakabuo ng isa't isa. Sa gilid ng Spirit Pagoda, ang nasa harap ay talagang ang Chenggu family. Huminto ang pamilya Chenggu sa gitna. Sa kaliwa at kanang bahagi ay ang dalawang anak na sina Chenggu Qingfeng at Chenggu Dongfeng. Sa likod nilang tatlo ay si Tianfeng Daoluo, Leng Yaozu at ang magkapatid na Bai. Sa dulo ay ang matandang may brain martial soul. 3-to-1 formation. Sa katunayan, ang pinakamalakas na uri ng pag-atake na Spirit War Master ay talagang ang pinakamay kakayahang maglinang sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Sa makatuwid, sa panig ng Spirit Spreading Pagoda, bukod sa matandang lalaki ng espiritu ng utak, ang 6 na iba pang tao ay maaaring ituring na sistema ng pag-atake ng kapangyarihan. Sa makatuwid, ang pagbuo ay hindi ganoon kahalaga sa kanila. Sa panig ng Shrek Academy, si Tang Wulan ang nakatayo sa unahan. Sa magkabilang panig niya, si Tang Wulan ay sinuspinde ng dalawang magkaharap na nasa katanghaliang gulang at matatandang lalaki. Pagkatapos ng tatlo, ito ay si Light and Dark Daoluo Longyeo, ang pangit na lalaki at Holy Spirit Daoluo Yali. Si Shu Xiaoyan ang huli. 3-to-1 formation din ito, at tila nakipag-ayos na ang dalawang panig at handang bigyan ng malaking palabas ang lahat. Hawak ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear, lumulutang doon sa Yuan Yuyuzi, sa gilid ng Shrek Academy, siya at si Shu Xiaoyan ang pinakabata, at ipinagmamalaki nilang nakilahok sila sa gayong pick duel sa kanilang edad. Malamig ang mga mata ni Chenggu Dongfeng. Ang iniisip niya ngayon ay hindi kung paano manalo sa larong ito, ngunit kung paano samantalahin ang pagkakataong ito para patayin si Tang Wulan. Grabe talaga ang banta ng binata na ito, kung hindi siya karaniwang aalis sa Shrek Academy, napakaliit ng pagkakataong mapatay siya. Ang sistema ng pagtatanggol ng nakaraang Shrek Academy na maaaring agad na magpatamba sa mga mecha sa antas ng Diyos ay talagang ikinagulat ni Chenggu Dongfeng. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan upang linisin si Tang Wulan ay ang magkunwaring papatayin siya sa pamamagitan ng pagpapanggap na pinalampas ang pagkakataong ito. Ngunit ito ay malinaw na hindi isang madaling gawain. Kasama ang Holy Spirit Daoluo, ang No. Isang hilang Spirit Master ng mainland, kahit isang hininga na lang ang natitira ni Tang Wulan, maaaring mailigtas niya ito.
Higit pa rito, walang nakakaalam kung gaano kalakas si Ao, ang Healing Spirit Master pagkatapos maabot ang limitasyon ng kanyang cultivation. Ang Golden Dragon Spear sa kamay ni Tang Wulan ay itinaas, at ito ay dumaan sa himpapawid, gumuhit ng isang arko ng liwanag, gumawa ng isang kilos na humihiling. Sa gilid ng Spirit Spreading Pagoda, huminto si Chenggu sa isang hakbang pasulong sa kawalan, at sa isang iglap, isang hindi maipaliwanag na aura ng takot ang biglang lumabas mula sa quasi-god level powerhouse na ito. Sa sandaling iyon, ang aura na inilabas ng katawan ni Chenggu Daiteng ay parang isang higanteng haligi mula sa langit hanggang sa lupa, na parabang tumutusok sa buong langit at tumagos sa lupa. Ang walang pasubali na paglabas ng horror idea na iyon ay nagpang-inig sa lahat ng manunood. Halos lahat ng mga broadcast ay may panandaliang paglabo sa sandaling ito, at ang malakas na aura ay naging sanhi ng pagkagulo ng magnetic field na tinatanggap ang signal ng broadcast. Ang mga host ng iba't ibang soul guidance TV stations na nagbo-broadcast ay pawang mga ekspresyon ng kilabot. Ang ilang lumilipad na chess na lumipad malapit noon ay lalong nanginig, nagmamadaling tumakas sa malayo. Ang hiningang ito ay talagang nakakatakot, at higit sa lahat, ito ay hininga lamang ng isang tao. Nang tumayo si Tang Wulan sa pangunahing posisyon, natural na malinaw ang kanyang nararamdaman. Ang aura na inilabas mula sa katawan ni Chenggu Daiteng ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng lubos na dinurog, tulad ng isang langgam. Ngunit kahit nasa ilalim ng ganoong pressure, ang walang humpay na pag-iisip ay sumambulat sa kanyang puso, ganap na hindi malay, at ibinuka ni Tang Wulan ang kanyang bibig at nagpakawala ng mahabang sigaw. Ang mahabang alulong ay parang dagandong ng dragon. Sa kanyang likuran, ang multo ng ginintoang dragon ay nagbabadya, at ang dugo ni Pang Pai ay halos bumulwak, na naging sanhi ng pagtaas ng aura ng kanyang buong tao sa napakabilis na bilis. Langit at lupa, ako lang ang nag-iisa, ito ang makapangyarihang aura na dulot ng walang humpay na pagsasanib ng bloodline ng Golden Dragon King at ng kanyang sarili. Sa pagharap sa nakakatakot na iniisip ng isang maladyos, sa sandaling ito, halos hindi ito napigilan ni Tang Wulan. Sa kanyang tabi, si Yuan Enzenchen, na kukuha na sana ng shot, ay nakita ang eksenang ito, at hindi niya maiwasang lihim na humanga na nagawa ni Tang Wulan ang maraming bagay na maaaring hindi magawa ni Extreme Daoluo kung nasa Super Daoluo level lang siya. Ito ay talagang walang limitasyon. Sa mahabang alulong, biglang pumalpak si Tang Wulan sa likod ng mga ginintoang pakpak na nakaharap sa momentum ni Chenggu Daiteng na tumagos sa buong mundo, at direktang lumipad patungo sa direksyon ng Chenggu Daiteng. O Diyos ko! Tingnan mo, lahat, si Tang Wulan ay talagang nagkusa na maglunsad ng isang pag-atake, at ang target ng kanyang pag-atake, ngunit kilala bilang isa sa pinakapik at mahusay na powerhouses sa mainland, ay may malalalim na antas ng Heavenly Fighting Daoluo Crown. Siya ba ay mga gamo-gamo na lumalaban sa apoy o siya ba ay matapang at walang takot? Nagulat din ang host. Hindi ba team battle ito? Bakit ka nag-aaway pag-akyat mo? At ang lumabas sa Shrek Academy ay hindi Light and Dark Daoluo Long Yeo, kundi si Tang Wulan, isang Super Daoluo. The gap between the two sides, this is not reasonable, di ba? Isang matinding liwanag ang kumislap sa mga mata ni Chenggu Daiteng, at pinapanood niya ang kompetisyon ngayon na may malamig na mga mata, partikular na binibigyang pansin si Tang Wulan. At habang tinitingnan mo ang Heart Sutra, ang binatang ito ay hindi lamang isang malakas na individual, ngunit higit sa lahat, mayroon din siyang maisla na pag-iisip. Tinukso niya ang walang hanggang Dongfeng ng one-on-one, ngunit gumamit ng concierge para hiyain siya. Parang kusa na siyang sumuko, pero iniwasan din niya ang sarili at ang sarili niya. Isang extreme Daoluo ang head-to-head at lumitaw sa panganib. Halos bawat nakaraang laro ay batay sa kanyang mga kalkulasyon. Puro lakas ang dapat na napanalunan sa kanyang panig, ngunit sa kanyang pagkakaayos at mapanlikhang tugon, talagang nakagawa siya ng sitwasyon na parang tabla. Ang batang ito ay hindi maaaring manatili. Nang makita si Tang Wulan na nagkusa na umatake, para kay Chenggu Daiteng, nasa gitna siya ng kanyang mga braso, at habang kumikislap ang mabangis na liwanag sa kanyang mga mata, niyugyug din niya ang kanyang katawan at inabot ang paglapit ni Tang Wulan. Sa antas ng mga maladyos, hindi na sila para lamang madama ang mga batas ng eroplano. Sa isang kahulugan, nakagawa sila ng sarili nilang batas, at mayroon silang napakalakas na kontrol sa oras at espasyo. Panlong Dam Aikit. Halos agad-agad na tumagos ang siyam na spirit ring sa katawan ni Chenggu Daiteng, Jiwung. Tama, itong quasi-deep level na powerhouse ay may 900,000 taong spirit ring na kasing pula ng dugo. Gaano man niya ito ginawa, siya ang tunay na may-ari ng siyam na Escarlata na singsing na espiritu. Ang may-ari ng nakaraang henerasyon ng Chuanling Pagoda ay nararapat sa pangalan nito. Karapat-dapat din siya sa No. Isang powerhouse ng Spirit Pagoda. Ang mapang-epong puwersa na tumagos sa mundo ay biglang dumami ng 10 beses. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na isang nakakatakot na puwersa ang bumaba mula sa langit, na inaapi ang sarili, at pagkatapos ay nakita niya na ang dragon stick ay tila nasa kanyang kamay. Walang katapusang pinalaki sa aking sariling isip, at binasag sa akin na parang langit at araw.
Ang lahat ng ito ay nangyari sa pagitan ng Electric Light at Flint, isang quasi-god level na si Limit Daoluo ang naglunsad ng pag-atake kay Tang Wulan. Sa oras na ito, walang half-point temptation, si Chenggu Daiteng ay direktang bumaril ng buong lakas. Siyempre alam din niya na mayroong Holy Spirit Daoluo sa kanyang tabi, at hindi madaling patayin si Tang Wulan. Sa makatuwid, ang kailangan niya ay isang kritikal na welga, na hindi nagbibigay kay Yali ng anumang pagkakataon ng paggamot. Ito ang unang banggaan sa pagitan ng dalawang panig, ngunit ito rin ay halos isang banggaan sa pagitan ng pinakamalakas na punto at pinakamahinang punto. Ilang taon na siya na hindi gagawa ng pansamantalang pag-atake sa oras na ito, ngunit ibibigay si Tang Wu sa sandaling siya ay dumating. Inilabas ni Lin ang lahat. Maging sikat at natatangi, lumaban sa langit at lupa. Masyadong mabilis ang lahat. Sa sandaling iyon, mayroon lamang si Tang Wulan na hawakan ang gintong sibat ng dragon sa magkabilang kamay at iangat ito. Boom! Ang isang napakalaking dagandong ay sinamahan ng isang nakakatakot na alon ng hangin na sumabog sa isang iglap. Ang marahas na putok ay libu-libong metro sa isang iglap, na naging sanhi ng marahas na panginginig ng lahat ng nakapaligid na sasakyang panghimpapawid. Ang pinakamalapit na sasakyang panghimpapawid, maging ang salamin, ay nabasag at tumakbo palayo sa takot. Sa mga mata ng mga manunood, ang kanilang nakita ay isang gintong figure na bumabagsak mula sa langit na parang bola ng kanyan, at halos huminga ito sa lupa. Boom! Nagkaroon ng isa pang boom, nabasag ang lupa, at si Tang Wulan ay nawala ng diretsyo sa lupa. Ang kapangyarihan ng isang stick ay napakahusay. Si Zhang Tian Daoluo ay tumigil sa paghawak sa Dragon Cudgel sa kanyang kamay magpakailanman, at ang kanyang mga mata ay mas mapagmataas kaysa dati. Ngayon, buhay pa ang batang iyon. Ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay talagang hindi inaasahang malakas, ngunit ito sa huli ay limitado sa kanyang paglilinang. Bilang isang Maladyos, nagawa niyang kontrolin ang kapangyarihan ng langit at lupa sa isang maliit na lugar para sa kanyang sariling paggamit. Ang pagbaba gamit ang patpat na ito ay halos parang isang maliit na eroplano na tumama kay Tang Wulan. Sa sandaling nataman siya, duguan ang buong katawan ni Tang Wulan, at dumudugo na siya mula sa 7 orifice. Sa pananaw ni Chenggu Daiteng, ang batang ito ay medyo malakas na sa depensa ng hindi direktang nabasag ng isang stick ng mag-isa. Isang stick lang. Ang mabangis na lakas ni Zhang Tian Daoluo ay nakagugulat na sa mga manunood. Masaya ang puso ni Eternal Dongfeng. Kasabay nito, taos puso rin akong humahanga sa aking ama. Isa rin siyang Extreme Daoluo, at ang martial arts spirit niya ay Coiling Dragon Stick din, pero tinatanong niya sa sarili niya na hindi pa rin niya ma-achieve ang level ng kanyang ama na tumatagos sa langit at lupa. Hindi yun umaasa sa kapangyarihan ng langit at lupa, ngunit pagsira sa kapangyarihan ng langit at lupa, kaya lumilikha ng pag-atake ng langit at lupa. Sa pananaw ni Chenggu Dongfeng, kung hindi dahil sa limitasyon ng mismong eroplano, ang kanyang ama ay matagal nang nakapag-cultivate sa pagiging isang Diyos. Ang patpat na ito ay talagang natakot sa panig ng Shrek Academy, ang pangit na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa likod na hanay ay sumigaw, "Dare you!" Habang nagsasalita, ang kanyang katawan ay puno ng hininga, at isang bilog ng mga singsing ng espiritu ang bumaril, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga kaliskis, at ang kanyang kapangyarihan ng espiritu ay labis na pinakawalan. Ang malakas na aura ay umikot kasama ang makulay na halo sa paligid ng katawan, at sa ilalim ng pagsabog ng aura, may pakiramdam ng pagwawalis sa emperador, at isang piraso ng makulay na mapalad na ulap sa itaas ng mga ulo ng lahat sa Shrek Academy. Limit. Lumiit ang mga mag-aaral ni Chenggu Daiteng. Kailan magkakaroon ng ikatlong Extreme Daoluo ang Shrek Academy? Kahit sa kanyang alaala ng daan-daang taon, hindi niya naalala ang pagkakaroon ng ganoong Extreme Daoluo sa mainland. Ang banal na espiritu Daoluo Yali ay hindi nagpakita ng kalahating pagkabalisa, hinawakan ng makapangyarihang lalaki na may makulay na liwanag, at may ibinulong. Bakas sa mukha ng lalaki ang pagtataka, at bahagyang nabawasan ang malakas na aura nito. Tingnan mo, lahat, makulay na Xiangyan, hindi ito magiging Extreme Daoluo, tama? Kung oo, makikita na ang kompetisyon ngayon. Gayunpaman, sa ilalim ng korona ng Dragon Emperor, natangay siya ng korona ni Zhang Tian. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ngayon. Naramdaman na lang ni Tang Wulan ang dilim sa paligid niya sa mga oras na ito, ang buong katawan niya ay parang isang basag na bote ng porselana, sarili man niyang battle armor o sariling buto, Meridian, may pakiramdam ng pagkapira-piraso. Ang kanyang physical defensive power na ang pinakamataas sa mundo, kahit na hindi siya nakasuot ng battle armor, siguradong mas malakas ito kaysa sa maraming tao na nakasuot ng battle armor. Ngunit gayunpaman, sa sandaling siya ay nataman ng panlong stick, ang nakakakilabot na kapangyarihan na tila sumasabog kasama ng langit at lupa ay hindi pa rin siya matiis. Bago ngayon, nakipag-usap siya sa dalawang Extreme Daoluo, walang awa at madamdamin, tungkol sa lakas ng walang hanggang pagkamatay. Walang alinlangan, sa labanang ito sa pagitan ng Shrek Academy at Spirit Transmission Pagoda, tiyak na kikilos ang Zhang Tian Daoluo na ito. Ang walang awa na si Daoluo Cao Dezi ay mayroon lamang isang pagsusuri sa Chenggu Daiteng. Kabilang sa mga limitasyon, ang pagsiklab ang una.
Ibig sabihin, sa explosive attack, ang lahat ng extreme Daoluo ay maihahambing magpakailanman. Ang kanyang instant explosive attack ay ang una sa oras na iyon. Gusto ni Tang Wulan na personal na subukang makita kung ano ang numero unong pag-atake sa buong kontinente, kaya siya ang unang kukuha ngayon. Oo nga, paulit-ulit niyang itinigil ang kanyang pagbaril, at ito ay isang walang humpay na suntok. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Tang Wulan kung ano ang unang sumabog. Sa pagsabog na pag-atake ng mga panahon, ang kanyang ginintoang Dragon Spear ay yumuko sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ibig sabihin, ang ginintoang dragon na sibat ng antas ng artifact ay baluktot, at ang pag-atake ng kalaban ay walang katapusan na malapit sa antas ng Diyos. Pagkatapos ay mayroong pakiramdam na ang langit at ang lupa ay sumasabog, iyon ay hindi isang mapanirang puwersa, ngunit isang pakiramdam ng paglikha na katulad ng pagkatapos na ang langit at ang lupa ay masira. Ang ganitong pakiramdam ang pinakamahirap pigilan. Kung hindi lang sasabog ang sariling Golden Dragon King mentality ni Tang Wulan, at karamihan sa mga mental attack ay nababawasan ng malakas na aura ng pagkasira, malamang na matatalo siya. Natatakot ako na ito ay medyo mas malakas kaysa sa Pluto Daoluo Halosa. Ito ang hatol ni Tang Wulan kay Daiding sa buong panahon. Ang quasi-god level powerhouse na ito ay nag-refresh sa kanyang pangunawa sa antas na ito. Napakalakas talaga nito. Sa kanyang sariling kasalukuyang cultivation base, ito ay malayo sa sapat upang hamanin ang pagkakaroon ng antas na ito. Ang ganitong pakiramdam, tiyak na maaalala niya na sa hinaharap na paglilinang, siya ay magsisikap sa direksyong ito. Ang ganoong malalim na suntok ay nagbigay din kay Tang Wulan ng isang malakas na ideya ng hindi pagtanggap ng pagkatalo. Parang sira na ang katawan, ang sakit, ayaw na niyang sumubok. Lalo na nang magsimulang masira ang kanyang katawan, nagsimulang gumalaw muli ang Golden Dragon King na selyo sa loob ng kanyang katawan. Tila hanggat hindi mapigilan ang kanyang mga iniisip, sa susunod na sandali, lalabas ang kapangyarihang iyon at kontrolin ang kanyang katawan. Hindi pa siya nakatanggap ng ganoong malubhang pinsala mula nang makamit ang innate secret method ng Ontology School. Sa gitna ng hangin, tumigil si Cheng Godai sa pagturo ng panlong stick sa kanyang kamay at mahinang nagsabi, "Sino pa?" "Laganap si Shu, pupuntahan ka ng matanda." Isang malalim na boses ang tumunog, at ang matandang lalaki na nakatayo sa kaliwang bahagi ni Tang Wulan ay dahan-daang humakbang. Ang lumalabas sa kanyang katawan ay parang bundok na kamahalan. Humakbang lang siya, nagbigay ng walang hanggang pakiramdam na parang nakaharap siya sa isang matayog na bundok. Ang matayog na rurok ay hindi makikita ang tuktok, nakatayo lamang doon, ito ay walang kapantay na katatagan at katatagan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Cheng Godai. Ang kabilang partido ay kanina pa nagpipigil ng hininga, upang hindi niya ito maramdaman ng malinaw, ngunit sa oras na ito, nang ang kabilang partido ay nagpakawala ng kanyang hininga ng walang pag-aalinlangan, sa wakas ay nagbago ang kanyang mukha. Ang Ultimate Daoluo ay isa pang Ultimate Daoluo, at higit sa lahat, ito ay isang tunay na malalalim na antas na Ultimate Daoluo. Sa mahabang panahon, ang pinakamalaking kalaban sa puso ni Cheng Godai ay si Guangdan Daoluo Longyeo. Hindi rin niya alam kung nakapasok na si Longyeo sa antas ng quasi-god, ngunit naisip niya na dapat ganoon din ito. Pero tanong niya sa sarili, dapat kaya pa niyang sugpuin si Longyeo? Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang pahirapan si Tang Wulan sa isang suntok, hindi si Light at Dark Daoluo ang lumabas, kundi isang matandang lalaki na may parehong mukha, na talagang umiiral sa antas na parang Diyos. Kailan napakaraming extreme Daoluo sa mundong ito? Sa pagdaragdag ng Holy Spirit Daoluo at ng Light and Dark Daoluo, mayroong kasing dami ng 4 na extreme Daoluo sa panig ng Shrek Academy. Sa paghusga sa bilang ng mga limit Daoluo lamang, ito ay mas mababa kaysa sa iyo. Paano ito mangyayari? Ang naramdaman niya, natural na naramdaman ito ng sinaunang Dongfeng, at ang mag-ama ay may ideya sa kanilang mga puso, at ito ay nakalkula. Ang orihinal at lehitimong balangkas ay dapat nakalkulahin ng mga tao ni Shrek. Ang taong ito sa harap niya ay quasi-god. Kahit na ang kanyang cultivation ay hindi kasing husay ng Cheng Godai, ang Cheng Godai ay hindi kailanman magiging ganoon kadali na manalo sa kanya sa labanan sa parehong level, at ang kalaban ay mayroon pa ring liwanag at madilim na Daoluo, kung ang liwanag at madilim na laban kung naabot ni Luo ang quasi-deep level, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 2 extreme Daoluo upang harapin ito. Bagamat mayroon silang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng 5 extreme Daoluo, ang iba pang 2 extreme Daoluo sa kabilang panig ay sapat na upang harapin ito. Ang tanging bagay na ipinagpapasalamat ni Cheng Dongfeng sa ngayon ay si Tang Wulan ay malamang na pinatay ng kanyang ama nang siya ay umakyat. Kung hindi, ang eksenang ito ay talagang mahirap sabihin. Sa paghahambing ng positibong lakas, mayroon pa ring isang mas kaunting manlalaro sa kanyang panig, at ang lakas ng labanan ng 5 Ultimate Daoluo ay karaniwang kapareho ng 4 na Ultimate Daoluo ng kalaban. Ang kabilang partido ay mayroon ding hindi kilalang nasa katanghaliang gulang na tao at si Shu Xiaoyan na iyon bilang isang Control System Spirit Master. Kailangan nilang umasa sa sarili nilang Control System Spirit Master para harapin ito.
Sa antas ng Extreme Daoluo, ang epekto ng koordinasyon ng koponan ay magiging mas mahina, dahil ang pagiging epektibo ng individual na labanan ng lahat ay masyadong malakas, at hindi ganoon kadaling tumulong sa iba. Agad na kinausap ni Chenggu Dongfeng ang kanyang nakatatandang kapatid sa tabi niya, "Kuya, ang makulay na iyon ay sa iyo, haharapin ko ang banal na espiritu Daoluo. Kukunin ko si Yali sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay malulutas natin ang labanan sa pinakamaikling panahon." Tumango si Chenggu Qingfeng. Wala talaga siyang gustong gawin kay Yali. Itinali lang siya nito at agad na umatake, laging may mga problema sa puso. Ito ang numero 1 soul healer sa mainland, kahit na ayaw ng Spirit Pagoda na sirain si Shrek sa lahat ng oras, walang gustong masaktan ang isang ito. Ang prestihiyo ng Holy Spirit Daoluo at ang impluensya nito sa Spirit Master World ay ganap na hindi mapapantayan ng alinmang Extreme Daoluo. Siya ay ang pagkakaroon ng 10,000 Buddha. Eternal Dongfeng, maaari ka bang maglakas loob na lumaban? Sa sandaling ito, sumiklab ang panig ng Shrek Academy. Si Chenggu Dongfeng, na hamani na sana si Yali, ay natigilan sandali, at tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Bigla siyang nagulat nang makitang ang nagkusa na hamanin ang kanyang sarili ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumabi sa maladyos na matandang lalaki at kamukha niya ang 6 o 7 puntos. Hindi pwede. Isang napakasamang ideya ang agad na pumasok sa isip ni Dongfeng magpakailanman. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang malaking liwanag at anino sa likod ng kabilang partido. Kasabay ng paglabas ng siyam na spirit ring, ang liwanag at anino ay kumikislap ng hindi nakikita, kumikislap na mga eksena ng ilusyon na kinang na parang isang pelikula, at nag-iisip ng konkreto. Ultimate Daoluo. Shrek Academy, ang ikalimang limitasyon. Kinuna ng media sa di kalayuan ang eksenang ito, at lahat sila ay nagulat at hindi maipaliwanag na nabigla, at ang mga host ay medyo hindi nakaimik. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Kailan at kailan talaga nagkaroon ng 5 Extreme Daoluo ang Shrek Academy? Alam mo, ito ay matapos maranasan ng Shrek Academy ang sakuna ng Killing God level Fixed Mounted Soul Guided Artillery Shell, at pagkatapos naganap na masira ang buong Shrek City. Shrek Academy, may 5 limitasyon pa. Kahit na ito ay ang Spirit Spreading Pagoda, maaari lamang itong mangalap ng 4 na Ultimate Daoluo. Paano ito mangyayari? 5 Ultimate Daoluo, ano ang ibig sabihin nito? Sa mga statistical na data, mayroon lamang 12 ng Extreme Daoluo sa buong kontinente, at sa sandaling ito, mayroon ng siyam na Shrek Academy at Spirit Transferring Pagoda. Higit pa rito, ang Shrek Academy ay mayroong Tang Sect, ang pinakamatatag nitong kakampi. Mayroon pa ring 2 Extreme Daoluo sa panig ng Tang Sect. Sa madaling salita, sa pagdaragdag ng Tang Sect sa Shrek Academy, mayroong kabuuang 7 Extreme Daoluo. Ang numerong ito ay talagang kakilakilabot. Ang Spirit Spreading Pagoda at ang Temple of War God ay hindi makabuo ng 7 Ultimate Daoluo. Ang mga ekspresyon ni Chenggu Daiteng at Chenggu Dongfeng mag-ama sa oras na ito ay madilim din at sobrang pangit. Hindi alintana kung ang kalaban ay bago sa limitasyon o may mas mataas na antas, ito ay isang limitasyon Daoluo. Ang pagkakaroon ng Extreme Daoluo ay sapat na upang baguhin ang isang digmaan. Kahit na ang mga kapatid na babae ng pamilya Bai ay may mga kasanayan sa pagsasanib ng martial arts na maihahambing sa limitasyon, hindi ito tunay na limitasyon ng Daoluo, at ayos lang na bahagya itong pigilan ng ilang sandali. At hindi napigilan ng Spirit Ong Master ng control system na iyon ang isang Extreme Daoluo. Mayroong higit sa isang Extreme Daoluo, paano labanan ang gayong labanan? Ang sitwasyon na sa una ay dapat manalo ay biglang naging isang dapat na mawala. Ang gayong pagbabago ay sadyang hindi maisip para sa walang hanggang hangin. Nasa kontrol mo ba ang lahat? Paano ba naman? Malungkot ang mukha ni Chenggu Daiteng, hindi ko pa na itatanong, igalang ang pangalan. Gaano man siya ka-arrogant, mayroon pa rin siyang kinakailangang paggalang sa malakas sa parehong antas. Bahagyang ngumiti si Yuan N. Zhenchen, bagong guro ng Shrek Academy, miyembro ng Sea God Pavilion, Yuan N. Zhenchen. Nang marinig ang kanyang mga salita, mas naging pangit ang ekspresyon ni Chenggu Diting. Kung katulong lang ang kalaban na inimbitahan ng Shrek Academy, mas magandang sabihin na verbal runman o future laban kay Shrek, mas madali. Ito ay isang maladyos. Ngunit nang bigkasan ng kabilang partido ang mga katagang miyembro ng Sea God Pavilion, alam ni Chenggu Diting na walang swerte. Ang bagong guro sa Shrek Academy, si Yuan N. Tiandang. Walang alinlangan, si Yuan N. Tiandang ay tumabi kay Yuan N. Zhenchen. Ang mag-ama na ito ay may 2 limitasyon. Sa pinakamahalagang sandali na ito, sa wakas ay tumayo siya para kay Shrek. Ang tagal na rin mula nang mag-migrate ang Titan Grade A+ group, at pagkarating nila dito, na in love agad sila dito. Ang malawak na Poseidon Lake ay may napakagandang tanawin. Bagamat wala na ang Shrek City, makikita nilang lahat ang tulong na kanilang natanggap sa panahon ng muling pagtatayo ng Shrek Academy. Si Shrek ay nagbigay din ng malaking kahalagahan sa kanilang pagdating, at espesyal na inilaan ang isang malaking lugar sa baybayin ng Poseidon Lake para magamit ng kanilang pamilya. Sa oras na dumating sila, ang mga pangunahing gusali ay natapos na.
Hindi ito ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng mga sinaunang puno ng buhay sa Poseidon Lake. Ang Yuan and Zenshan ay pinahihintulutan ng sinaunang puno ng buhay, at maaaring magsanay ng isang araw sa tabi nito bawat buwan. Ito ay masyadong kaakit-akit para sa Yuan and Zenshan. Bagamat may isang araw lamang sa isang buwan, ang enerhiya ng buhay na idinagdag sa araw na iyon ay sapat na upang hindi siya maubusan para sa susunod na buwan. Siya mismo ang nagkalkula na kung siya ay patuloy na nagsasanay sa Shrek Academy, siya ay mabubuhay ng higit sa 30 taon kaysa dati. Mayroon bang mas kaakit-akit kaysa dito? Bukod dito, ang sinaunang puno ng buhay ay naipasa sa kanya sa pamamagitan ng mga pag-iisip, hanggat ang isang tao sa kanyang pamilya ay nagil-inang sa limitasyon ng antas ng Daoluo, siya ay kwalipikadong magsanay sa tabi nito. Kung bakit naglakas loob si Long Yeo na ipakita sa iba ang batang mukha ay dahil nalutas na ang kanyang problema sa sigla. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paglipas ng sigla sa maikling panahon. Ang muling pagkabuhay ng sinaunang puno ng buhay ay ang tunay na core ng Shrek Reconstruction. Sa makatuwid, ang kasalukuyang Yuan and Zenshan, at maging ang buong pamilya ng Titan Great Ape, ay desperado para sa Shrek Academy. Noong nagpasya lang si Yuan and Zenshan na lumipat, medyo may iba't ibang boses sa pamilya, ngunit pumunta sila dito at kumuha ng mga mapagkukunan ng Shrek Academy at Tang Sect, at sumang-ayon sila na ito ang pinakamatalinong desisyon ng Patriarch. Dito, mas bubuo ang Titan Great Ape family at magkakaroon ng mas magandang kinabukasan. Alam mo, sa pananaw ng pamilya, sila na ngayon ang pinakamatibay na pamilya ni Shrek. Si Yuan and Yahui ang kinabukasan ng pamilya, at miyembro na ng Sea God Pavilion. Mayroong 2 miyembro ng Sea God Pavilion sa pamilya, na sapat na upang ipakita na pinahahalagahan sila ni Shrek. Sa makatuwid, ang Titan Great Ape family ay ganap na ngayong bahagi ng Shrek Academy. Kaugnay nito, sina Long Yeo at Yali ay parehong sumasang-ayon. Ang pinakakulang sa Shrek Academy ngayon ay ang mahuhusay na guro. Ang pamilyang Titan Great Ape ay may 2 extreme Daoluo. Walang ganoong nakatagong pamilya sa buong kontinente. Ito ay syempre isang magandang bagay na maging handa na sumali sa Shrek lahat. Hindi pagmamalabos na sabihin na ito ay pagbibigay ng uling sa nyebe. Hindi lamang 2 extreme Daoluo, kundi pati na rin ang napakaraming title Daoluo, sila ang inheritance ng pinakamataas na martial spirit na Titan Great Ape, nakatumbas ng kasalukuyang inheritance ng linyang ito ay naging bahagi ng Shrek, at may pangunahing function. Naipakilala ni Tang Wulan ang ganitong pamilya dito, syempre malaki ang pakinabang nito sa muling pagkabuhay ni Shrek. At ang pinakamagandang bahagi ay, kahit na ang Titan Great Ape family ay malakas, hindi pa rin ito kayang talunin ang sariling kapangyarihan ni Shrek. Ang Shrek Academy ay mayroon ding Light and Dark Daoluo at Holy Spirit Daoluo na nakaupo, kasama ang kontemporaryong Shrek 7 sa mabilis na pagtaas ng buhay, ang kabuuang lakas ay mas mataas pa rin kaysa sa Titan Great Ape family. Kaakibat ng relasyon ni Yuanan Yahui at Yuanan Yahui, lubos na mapagkakatiwalaan ng 2 panig ang isa't isa. Hindi banggitin ang pagkakaroon ni Erming, ang ninuno ng Titan Great Ape. Sa makatuwid, pagkarating nila, mabilis silang nagsama sa sistema ni Shrek at tinanggap ng buong akademya. Maliban kay Yuan and Zenshan na hindi direktang lalahok sa pagtuturo dahil sa kanyang edad, maging si Yuan and Tiandang, na ang limitasyon, ay tunay na guro ng Shrek ngayon. Si Yuan and Tianxiang ay isa ring guro sa panlabas na patio. Pagdating sa Shrek Academy, si Yuan and Yahui, ang pangalawang tiyuhin na naging malungkot dahil sa pagkabigla, ay halatang mas masayahin at madalas makipag-usap at tawanan. Ang orihinal na masiglang aura ni Chenggu Daiteng ay tila medyo na solid sa oras na ito, bagamat mayroon na ngayong mas kaunting tao sa panig ni Shrek, ngunit kahit paano mo ito tingnan, ang kompetisyong ito ay medyo mahirap para sa kanila na manalo. Sa kanilang antas, ang pagtimbang sa mga kalamangan at kahinaan ay ang pinakamahalagang bagay. Lalaban talaga, kung walang chance na manalo, hindi kasing simple ng failure. Kapag may nataman ng husto. Lalo na ang 3 ultimate Daoluo ng Chenggu clan ay nandito lahat. Sa pangkalahatan, ang Extreme Daoluo ay napakahirap masaktan, ngunit kung ang mga kalaban ay Extreme Daoluo din, mahirap sabihin. Bukod dito, ang Shrek Academy at Spirit Transmission Pagoda ay may dagat ng dugo at malalim na alitan, ang liwanag sa mga mata ni na Light at Dark Daoluo Long Yeo sa oras na ito ay nagpapakita, ito ay hindi kasing simple ng isang laro para sa kanya. Tumigil si Chenggu sa paglingon kay Chenggu Dongfeng, bakit hindi nag-alinlangan si Chenggu Dongfeng? Gayunpaman, ang pagsuko sa panahong ito, ang enrollment ngayon ay tiyak na maaapektuhan, hindi ba nasira na naman ang pagsupil sa Shrek Academy sa mahabang panahon? Sa sandaling ito, biglang, isang malakas na dagandong ng dragon ang tumunog, at sa lupa, isang gintong liwanag ang sumulpot sa isang iglap, tulad ng isang gintong dragon na umakyat sa kalangitan, at pagkatapos ay lumipad muli sa hangin sa isang iglap. Ang makinang na gininto ang baluti ay sumasakop sa buong katawan, may hawak na gintong sibat ng dragon, hindi ba si Tang Wulan? Ang nagpasindek at hindi maipaliwanag ni Chenggu Daiteng ay ang Tang Wulan na ito ay hindi lamang nakakakita ng anumang mga pinsala, ngunit ang kanyang aura ay medyo mas malakas kaysa dati. Paano kaya ito?
Sa sandaling iyon, malinaw kong naramdaman na pati ang kanyang mga buto ay nabali ng husto. Ilang paghinga lang, bakit siya tuluyang gumaling? Si Tang Wulan ay muling umakyat sa hangin na nakasuot ng Dragon Moon Language Battle Armor. Tumaas din ng malaking halaga ang aura ng buong tao. Mayroong dagdag na layer ng gintong pulang halos sa bawat individual, at ang kabuuang hininga ay mabilis na tumaas. Sandali. Biglang sumigaw si Chenggu Dongfeng. Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, ano ang sasabihin ng sinaunang pagoda master? Lumapit si Chenggu Dongfeng sa kanyang ama at tumingin kay Tang Wulan na may nakakapasong mga mata, hindi ko akalain na magkakaroon ng napakaraming extreme Daoluo si Shrek. Ngayon, magkasama, mayroon na tayong higit sa 10 extreme Daoluo na antas ng pagiging epektibo ng labanan. Gayunpaman, kung gagawin natin ang lahat, natatakot ako na ang espasyo ay pansamantalang mapunit. Kapag ang mga ito ay maaaring magdulot ng mahabang panahon at elemento ng kaguluhan sa kalawakan. Hindi ito ang gusto nating makita. Sa puntong ito, hanggat handa si Shrek na ibalik ang ating mecha sa antas ng Diyos, ang iba pang mga bagay ay mapabayaan, at tayo mismo ang mag-aayos ng mga natitirang mecha. Tinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga kilay at mahinang sinabi, ikaw ang nagtatanong ng kasalanan, at ikaw ang nagsabi na kalimutan mo ito. Bakit mo ito gagawin? Sa palagay ko ay hindi naman mangyayari ang kaguluhan sa kalawakan, at sa hanay ng matataas na lugar na ito. Shrek ay may sariling paraan ng pagtatanggol. Bahagyang galit na sinabi ni Chenggu Dongfeng, so, kailangan mo bang lumaban? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, hindi kami ang provocation. Gayun din, gaya ng sinabi ko noon, hindi maaaring labagin ang airspace ni Shrek. Ang pangungusap na ito ay umiral noon pang 20,000 taon na ang nakakaraan. Ito ang tuntunin ng Shrek Academy na manatili. Ang buhay ng taong iyon ay pabor na sa labas ng batas, at may gusto pa rin. Ang mga mata ni Eternal Dongfeng ay malamig, at ang pagkawala ng iba pang mecha ay masusukat pa rin sa harap, ngunit ang mga mecha sa antas ng Diyos ay hindi ganoon kasimple. Gaano kadaling gumawa ng set ng God-level mecha? Bagamat hindi ito maihahambing sa isang set ng 4-character battle armor, tiyak na mas mahalaga ito kaysa sa 3-character battle armor. Ang isa mula sa Mecha Masters Association ay lumabas upang ipalaganap ang Spirit Tower, at ang pagkawalang ito ay mabibilang lamang sa kanila. Paanong hindi masasaktan ang walang hanggang Dongfeng? Gayunpaman, ang sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa iba. Ang pagbabalik ni Tang Wulan ay parang huling dayami na natakot sa kamelyo. Kapag ang kalaban ay may 5 ultimate Daoluo, imposibleng makuha ng Spirit Pagoda ang 7 pares. Tapos na ang 7 tagumpay. Kung talagang matatalo ito, hindi lang ang Lingling Academy ang mahihiya, tiyak na magiging malaking dagok ang reputasyon ng Lingling Pagoda, at ito ay isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Okay, yan lang para sa araw na ito. Punta ka dito ng matagal, halika at magtanong. Iniyuko ni Chenggu Dongfeng ang kanyang kamay kay Tang Wulan at ikinaway ang kanyang kamay, tayo na. Gaano man kataas ang status ng Chenggu Daiding, ngayon ay ang Chuanling Pagoda pa rin ang master ng Chenggu Dongfeng. Sa ilalim ng kanyang pagbati, si Chuanling Pagoda at ang kanyang partido ay tumalikod at umalis ng walang bakas sa isang kisap mata. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, nakatingin sa likuran ng mga tao sa Spirit Transmission Tower, malakas niyang sinabi, hindi. Natapos na. Hindi nag-away. Tapos na ba pagkatapos ng banggaan? Lahat ng media ay tulala. Ginamit lang nila ang lahat ng publicity channel para i-promote ang kompetisyong ito. Ngunit ito ay tapos na bago ito tumama. Mula simula hanggang wakas, tanging si Tang Wulan lang ang nabasag ng isang stick. Pagkatapos, ang mga taong dumaan sa Spirit Tower ay umatras ng malungkot, at hindi na kailangan ng mga mecha sa antas ng Diyos. Ang mga host ng lahat ng media ay tahimik, hanggat nakikita ito ng sinumang may matalinong mata, ito ay isang pag-amin upang maikalat ang espiritong Tore. Nang malinaw na si Limit Daoluo ay hindi kasing galing ni Shrek, pinili nilang umatras sa halip na magsumikap. Ang Eternal Dongfeng ay tiyak na may kakayahang yumuko at umunat, na nagpapakita ng isip ng isang henerasyon ng mga bayani. Gayunpaman, kahit paano mo ito sabihin, ito ang Lingling Pagoda na umaatres. Hindi man aminin ang pagkatalo, walang pinagkaiba sa pagkatalo. Ang nakakaloka pa ay ang lakas ng Shrek Academy. Kailan talaga nagkaroon ng 5 Limit Daoluo ang Shrek na katatapos lang itayo? Napakaganda ba ng background ni Shrek? Alam ng lahat na ang Shrek at ang Spirit Spreading Pagoda ay nasa parehong sitwasyon. Sa ganoong malinaw na mga pakinabang, hindi nila iginiit na kailangan nilang kumpletuhin ang labanan sa Spirit Spreading Pagoda para sa ano. Ang mga tanong na ito ay talagang napakarami, ngunit ang media ay nakinabang lahat mula sa Spirit Spreading Pagoda. Sa oras na ito, hindi sila maaaring magkusa na pumunta sa Black Spirit Spreading Pagoda. Pagkatapos ng maikling katahimikan, lahat ng uri ng malabong wika ay magagamit lamang upang pagtakpan ang kahinaan ng laro. Asshole! Lumipad pabalik si Chenggu Daiteng at inis. Kahit matanda na siya, matanda at matigas ang ugali niya. Napangiti ng mapait si Chenggu Dongfeng, hindi ko talaga maisip kung saan ginawa ni Shrek ang 3 extreme Daoluo na ito. Itinago nila ito ng husto, kasalanan ko ang lahat.
Iimbestigahan ko sila sa lalong madaling panahon. Mga personal na detalye. Galit na tumigil si Chenggo at sinabing, ano ang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Kung matalo ka, matatalo ka. Nakakahiya talaga. Kailangang may paraan si Shrek para mapanalo ang mga taong ito. Dapat ay totoo ang katotohanan na si Tang Wulan ay isang dalubhasang manggagawa. Ito ang pinakamalaking problema. Kahit anong paraan ang gamitin, dapat nating lutisin ang Tang Wulan na ito sa lalong madaling panahon, tiyak na magagawang muli ni Shrek ang dating pananaw. Ang 5 Extreme Daoluo ay nagdala ng matinding pressure sa Spirit Transmission Tower. Si Shrek ay may ganoong lakas, na pumihil sa kanila na higpitan ang pagbebenta ng mga espiritu gaya ng naunang binalak. Kung hindi, ano ang dapat na dumating sa pinto ng 5 Extreme Daoluo? Ito ay isang bagay upang ihinto ito. Magkano ang mawawala? Bagamat ang Spirit Transmission Tower ay ang numero 1 organisasyon sa mainland, ito ang may pinakamakapangyarihang mapagkukunan, ngunit kung ito man ay bawat Spirit Transmission Tower o ang 10,000 Beast Platform mismo, mayroong pisikal na pag-iral. Kung talagang hindi magdadalawang isip si Shrek na hilahin ang ibaba at gamitin ang mga ito. Kapag sapat na ang lakas ng kalaban, hindi sila mangangahas na gumawa ng kahit ano sa aparatong pang-iwas sa daga. Ito ang pinakanakapanlulumong bagay para kay Chenggu Daiding. Kumunot ang noo ni Chenggu Dongfeng at sinabing, pare, huwag kang masyadong mag-alala. Magsiyasat muna tayo ng mabuti bago magsalita. May papel ang ating mga nakaraang kampanya. Tutal marami nang ang estudyante ang na-enroll ng ating kolehiyo, at ang kabuang bilang ay higit pa sa kasaysayan. Ricardo, para sa academy, wala nang mas mahalaga pa sa pinanggalingan ng mga mag-aaral. Pagkatapos natin silang ma-adjust sa susunod na taon, para ma-adjust natin sila sa susunod na taon. Ang Spirit Academy ay hindi magiging mas mahina kaysa sa kasaysayan ng Lake Academy. Pagdating ng panahon, ang kanilang reputasyon bilang numero 1 akademya sa mainland China ay hindi na ito magiging katulad ng dati. Malamig na sumulyap sa kanya si Chenggu Daitang, imbestigahan muna ang pinagmulan ng 3 Extreme Daoluo bago magsalita ng anuman. Babalik ako. Pagkasabi nito, lumayo ang maladyos. Palihim na napabuntong hininga si Chenggu Dongfeng, alam niyang ito ay isang pagpapahayag ng kawalang kasiyahan sa kanya ng kanyang ama. Hindi man lang umimik si Chenggu Qingfeng, at umalis kasama ang kanyang asawa sa kanyang mga bisig. Lalo siyang nadismaya. Ang kanyang asawa ay malubhang nasugatan, at sa wakas ay bumalik na marumi. Paanong hindi siya ma-depress? Tanging si Tianfeng Daoluo Leng Yaozu lamang ang bahagyang bumantong hininga at nagsabi, si Tang Wulan, ang batang ito, ay talagang kamangha-mangha. Lumingon si Chenggu Dongfeng at sumulyap sa kanya, at sinabing, kung hindi dahil sa pag-atres ni Nana, mahirap sabihin kung sino ang mananalo o matatalo ngayon. Nasabi na ba ni Nana sa iyo kung kailan siya lalabag sa limitasyon? Same time na sinabi ni Leng Yaozu, hindi ito maaaring ipilit, ang kakayahan ni Nana na maabot ang estadong ito sa ganoong edad ay lumampas sa aming mga inaasahan. Napabuntong hininga si Chenggu Dongfeng, hindi naman sa ako ay nababalisa, ngunit sa susunod na henerasyon, malamang na si Nana lamang ang maaaring sugpuin si Tang Wulan. Sa kabutihang palad. Sa kabutihang palad ano? Naghihinalang tanong ni Leng Yaozu. Bahagyang ngumiti si Chenggu Dongfeng, iniisip iyon, sa wakas ay bumuti ang kanyang kalooban. Sa kabutihang palad, si Gu Yana ay ganap na sa kanya, kung hindi, kung talagang may kinalaman siya sa Tang Wulan na iyon, ito ay magiging mas mahirap. Ipagpatuloy ang pagpapabuti ng kapakanan ng kolehiyo, hindi ako naniniwala. Sa sapat na kapakanan, hindi tayo makakapag-recruit ng mga nangungunang estudyante. Sabi ni Chenggu Dongfeng sa malalim na boses. Ayon sa statistics, dapat siyang manalo sa enrollment contest na ito. Lahat ng tao sa Shrek Academy ay lumapag ng wala sa sarili, nakatingin sa likuran ng kabilang partido, si Tang Wulan ay lihim ding naaliw. Sa wakas ay nakamit nila ang inaasahang resulta dito. Sa katunayan, hindi siya handang lumaban nitong huling laro. Ito ay higit sa lahat para sa Shrek, na itinayong muli. Malapit ka sa Shrek Academy at Poseidon Lake. Hindi pa perpekto ang defense system. Kapag ito ay nasira, ang daming effort dati nasayang. At nag-aalala rin siya na ang aso sa gilid ng spiritual tower ay tumalon sa dingding, kung masaktan nito ang mga magulang at estudyante sa ibaba, lalo siyang mag-aatubili na makita ito. Sa makatuwid, ang lahat ng nasa harap ay nagbabadya, para lamang sa huling labanan na walang laban. Kasabay nito, ipinapakita din ito ang malakas na lakas ni Shrek sa buong kontinente, upang ang mga mag-aaral na pumupunta para mag-sign up para sa Shrek ay magkaroon ng higit na kumpiyansa. Dahil sa pagkakaroon ng 5 Extreme Daoluo, hindi na problema ang marami sa mga orihinal na problema. Kaakibat ng pagpapakita ng lakas ng kabataang henerasyon ng Shrek 7 Devils, lubos nitong naipamalas ang kakayahan ni Shrek sa pagtuturo. Ang mga ito ay maingat nilang pinaplano. Nang matapos ang labanan, umatras ang Spirit Pagoda. Hindi na nila kailangang magsabi ng kahit ano. Agad na kinuha ng mga magulang ang kanilang mga anak para magpalista. Pagkatapos ng World War I ngayon, ang reconstructed Shrek Academy ay talagang may matatag na foothold, at pagkatapos ay depende ito sa sitwasyon ng mga freshmen. Ang kalidad ng mga freshmen ay makakaapekto sa hinaharap.
Lalo na ito ang unang batch ng mga bagong mag-aaral pagkatapos ng muling pagtatayo ni Shrek. Wulan, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Yuan and Zhenchen. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, ayos lang, huwag kang mag-alala. Ngunit ang lakas ng walang hanggang paghinto na ito ay talagang malakas. Ang pagsabog ngayon ay talagang nagpahirap sa akin ng kaunti. Ngumiti si Yali at sinabi kay Yuan na nanginginig ang langit, huwag kang mag-alala, ito ay yumanig sa langit, ang aking ina ay hindi nagmamadali, paano siya nahihirapan? Habang nakikipag-usap, tumingin siya kay Tang Wulan na may ngiti, magkaharap ang mag-ina, parehong nagpapakita ng alam na mga ngiti. Ang pangit na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humakbang pasulong sa oras na ito, tumingin pataas at pababa kay Tang Wulan na may kainahinala, at nagsabi, paano ito posible? Pagkatapos ay malinaw na nararamdaman ko na ikaw ay malubhang nasugatan. Ang iyong kakayahan sa pagbawi ay napakahusay. Ito ay laban sa langit. Hindi, ito ay tiyak na hindi ang kakayahang gumaling. Hindi ka mag-iiwan ng anumang nakatagong pinsala, hindi ba? Mapait na ngumiti si Tang Wulan at umiling, hindi, huwag kang mag-alala. Para dito, ang mood ni Tang Wulan ay talagang komplikado. Sa una, walang ganoong tao sa kanyang plano. Ito ay hindi pa matagal na ang nakalipas, dumating lamang sa Shrek. Pavilion Master, may naghahanap sa iyo. Nang si Tang Wulan ay katatapos lang sa kanyang pang-araw-araw na panday at malapit ng maghapunan, si Yang Nyansaya, isang dating disipulo ng panloob na patio at ngayon ay isang guro ng panlabas na patio, ay natagpuan siya. Si Yang Nyansaya ay may palayaw na Golden Bear, at minsan ay isang natatanging estudyante ng henerasyon ng Shrek Academy. Sa madaling salita, kung walang Tang Wulan at ang iba pa, siya at si Wu Si Duo ay tiyak na ang pinakamahusay sa henerasyong ito. Masipag silang nagsasanay kasama ang Tang Wulan bilang layunin. Gayunpaman, magkaiba ang kanilang mga pagtatagpo. Ang bilis ng pagpapabuti ni Tang Wulan ay masyadong mabilis, at ang agwat sa pagitan nila ay palaki ng palaki. Ngayon sa kanilang grupo ng mga tao, si Wu Si Duo, na may pinakamataas na antas ng paglilinang, ay umabot na rin sa antas ng kontra. Si Yang Nyansaya mismo ay nilinang din sa ika-79 na antas, isang hakbang ang layo mula sa ika-80 na antas ng kontra. Ang makapag-cultivate sa kanyang level sa kanyang edad ay bihira na. Gayunpaman, hanggat iniisip niya si Tang Wulan, wala siyang tiwala sa lahat. Ang mga cultivation base ni na Shu Yucheng at Luo Guixing ay katulad sa kanya, at hindi pa sila nakakarating sa country realm. Ito ang resulta ng mga taong ito ng matapang na paglilinang. Sa kabaligtaran, naramdaman ni Bishay Zingyiren na galing siya sa likuran. Kakatapos lang niya sa ika-80 na antas ilang araw na ang nakakaraan at naabot niya ang kaharian ng kontra. Ngayon ang kanilang henerasyon ay nasa hustong gulang na, muling itinayo ni Shrek, at natural silang naging mga guro ng panlabas na patio. Walang paraan, ngayon na may kakulangan ng lakas tao, maaari lamang ito. May naghahanap sa akin. Naguguluhan si Tang Wulan. Oo. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, mukhang nasa edad 40 na siya, at ang kanyang hitsura ay hindi masyadong maganda. Sabi ni Yang Nyansaya. Salamat, pagkatapos ay pupunta ako at tingnan, nasaan ang tao. Tanong ni Tang Wulan. Dinala ako sa conference room. Gayunpaman, ang taong ito ay medyo kakaiba, hindi ko makita ang lalim. Bulong ni Yang Nyansaya. Ha? Si Yang Nyansaya, na malapit sa antas ng Soul Dao Luo, ay hindi nakakakita sa kanyang harapan, kung gayon, ang antas ng paglilinang ng taong ito ay hindi dapat mababa, at malaki ang posibilidad na siya ay isang makapangyarihang tao sa may pamagat na antas ng Dao Luo. Ang dayuhang titulong Dao Luo ay naghahanap para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ito ay Shrek Academy, at walang dapat ipag-alala. Hiniling ni Tang Wulan kay Yang Nyansaya na mauna at pumunta sa conference room ng pangunahing gusali ng pagtuturo ng akademya. Pagkapasok niya sa conference room at nakita niya ang lalaki ay hindi niya maiwasang mapang-anga. Hindi niya inaasahan na ito pala ang lalaking darating para hanapin siya. Sa ilalim ng korona ng unicorn. Bakit ka nandito? Ang taong nakaupo sa conference room ay hindi kasing simple ng pangit. Maraming pinong kaliski sa kanyang mukha, na makulay, na sobrang nakakatakot ang kanyang mukha. Inilarawan na siya ni Yang Nyansaya bilang medyo magalang. Nito, naramdaman niya iyon nang pumasok si Tang Wulan sa pinto, at tumayo at tumingin sa kanya. Kailangan kong sumama. May itatanong ako sa iyo. Hindi ba ang taong ito ang parehong Kilin Dao Luo Tongyo na nagkaroon ng malungkot na karanasan sa buhay sa pakikipaglaban kay Tang Wulan sa Star Luo Empire 5 Gods? Decision. Hindi inakala ni Tang Wulan na makikita niya siya rito muli pagkatapos ng kanyang pag-alis sa Xingluo Continent. Medyo pagod ang mukha ni Tung Yu. Sa kanyang paglilinang sa limitasyon ng antas ng Dao Luo, ito ay malinaw na isang abnormal na estado. Pakiusap mo muna. Magtanong ka lang kung mayroon ka. Nagmamadaling pinaupo ni Tang Wulan si Tung Yu, at umupo sa tapat niya. Napaka-curious niya, paano makakahanap ang isang ito dito? Si Tung Yu ay nasa limitasyon ng antas ng Dao Luo, na may malungkot na karanasan sa buhay. Handa niyang i-condense ang lahat ng kanyang cultivation base sa isang 5-element unicorn bead at ilipat ito sa mga biktimang inapo upang magawa ang mga pagkakamaling nagawa niya sa nakaraan.
Nang maglaon, siya ay pinigilan ni Tang Wulan at saka lamang siya nakaligtas. Dapat ay pumunta siya sa Daoluo Continent upang hanapin ang mga inapo ng kanyang orihinal na kasintahan. Ang mga kaisipang ito ay isa-isang pumasok sa isip ni Tang Wulan. Ang iyong ama, siya ba ay tinatawag na Tang Qinan? Tulala na tanong ni Tung Yu kay Tang Wulan. Ang unang reaksyon ni Tang Wulan ay ang umupo ng tuwid sa isang iglap, na may mapagbantay na ekspresyon sa kanyang mga mata, sa ilalim ng korona ng isang kabayong may sungay, bakit ka nagtatanong? Mapait nang umiti si Tung Yu, huwag kang kabahan, tatanungin kita, Tang Qinan ba ang pangalan ng iyong ama? Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, oo, eksakto. Biglang itinaas ni Tung Yu ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang noo ng malakas. Ang kanyang mga mata ay naging basa sa isang iglap, ang swerte ay talagang mabuti para sa mga tao. Hindi na naintindihan ni Tang Wulan, ngunit sa pagtingin sa hitsura ni Tung Yu, hindi niya maiwasang magkaroon ng ilang hula sa kanyang puso, at nanlaki ang kanyang mga mata, hindi, sa ilalim ng korona ni Qilin, ikaw. Tumingin si Tung Yu kay Tang Wulan na may sobrang komplikadong mga mata, tama. Ang iyong ama ang taong hinahanap ko. Ha! Biglang tumayo si Tang Wulan, ang mga mata na puno ng hindi makapaniwala, nakatitig kay Tung Yu nang may pagkatulala, at saglit, hindi nagkaimik. Ang kanyang ama ba ang kanyang hinahanap? Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang lola niya ang dating kataypan ni Tung Yu, ibig sabihin, ang bida sa trahedyang ito. Naaalala ko lahat mula pagkabata ko sa isip ko, Tila wala pang binanggit ang aking ama tungkol sa lolo at lola, at sa kanyang sariling alaala, wala pa siyang kamag-anak. Buti na lang at sinabi ng nanay na alam niyang ulila ang nanay niya, kaya normal lang na walang kamag-anak, at minsan tinanong ko ang tatay ko kung may lola siya. Sa tuwing sumasagot ang tatay ko, ang pangit ng mukha niya. Nagtanong. Sa pagtingin kay Tung Yu, si Tang Wulan ay nasa kawalan ng sandali. Kung totoo ang sinabi niya, ibig sabihin din ito na si Tung Yu sa harapan niya ay ang kalaban na pumatay sa kanyang lola. Ito ay isang malalim na puot. Gayunpaman, hindi niya naalala ang sinabi ni Tung Yu noon sa Starluo Empire. Sino ang maaaring sisihin ang trahedyang ito? Sino ang tunay na salarin? Siya ba ito? O ito ba ang lola na hindi ko pa nakikilala? O, tadhana. Ilang saglit pa ay nagkatinginan ang dalawa, at medyo hindi sila nakaimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Tung Yu, nanguna at nagsabi, Tang Sect Master, hindi mo kailangang ikahiya. Dahil naghahanap ako, dapat kang maniwala na may puso akong lutisin ang problema. Kakadating ko lang sa Daoluo Continent. Noon, madilim ang mga mata ko at wala akong ideya. Nang maglaon, sa wakas ay nahanap ko na ang ilang taong may kaugnayan sa akin. Sa wakas ay nahanap ko na rin ang ilang taong may kaugnayan sa akin. Sa wakas ay nahanap ko na rin ang mga taong may kinalaman. Clues. And these clues, hanggang sa college na pinasukan mo. Pumunta ako sa dati mong tahanan, kung saan nakilala ko ang isang panday, at pagkatapos na tanungin siya, alam ko ba ang iyong pangalan? Nang marinig ang sinabi niya, biglang kinabahan si Tang Wulan, hindi mo siya sinaktan, di ba? Nagmamadaling sinabi ni Tung Yu, syempre hindi, pero hindi ko rin sinabi sa kanya ang totoo. Sinabi ko lang na ako ay isang elder ng Tang Qinan, at walang balita sa mahabang panahon, kaya hinanap ko siya. Sinabi niya sa akin na si Tang Qinan at ang kanyang asawa ay nawala ng mahabang panahon. Ngunit nasa Shrek Academy ka, at ngayon ay proud na proud ako sa iyo na siya ang Tang Sect. Huminga ng malalim si Tang Wulan, siya ang aking guro. Napabuntong hininga si Tung Yu, alam mo ang lahat tungkol sa akin, ito ay talagang magandang kapalaran. Hindi ko inaasahan na noong kinuha ko ang 5 elementong unicorn beads mula sa aking sarili, ito ay naging tama. Pagkatapos ay ibinigay ko ito sa iyo. Isa lang ang hiling ko ngayon. Pakiusap, hayaan mo akong makita si Tang Qinan. Gusto kong magtapat sa kanyang harapan at hayaang siya ang mag-isa nito. Sa pagtingin kay Tung Yu, ang isip ni Tang Wulan ay nasa ulirat. Matapos aminin ng Qilin Daoluo sa kanyang harapan na ang kanyang ama ay si Tang Qinan, halatang lumuwag ang kanyang ekspresyon, at ang buong tao ay tila gumaan ang loob, ngunit si Tang Wulan ay hindi komportable sa pakiramdam na ito. Marahil ito ay naisip, at siya ay nagkaroon ng maraming simpatiya para sa kanya noong una silang magkita. Sa oras na ito, kapag nangyari ang mga bagay sa kanya, ang galit na dapat ay malinaw na lumitaw ay hindi malakas. Ang aking ama, siya, ay pumanaw na. Walang malay na sabi ni Tang Wulan. Bagamat alam niya na ang kanyang ama na si Tang Qinan ay malamang nabubuhayin ng kanyang biolohikal na ama sa ibang mundo, imposibleng anyayahan niya ang kanyang ama na lumabas. Nang natulala si Tung Yu, nawalan siya ng boses, bakit namatay? Dahil ba sa akin? Sinabi ni Tang Wulan, kahit papaano ang pagkamatay ng aking ama ay walang kinalaman sa iyo. Isipin mo, napakatanda ko na. Kung ito ay dahil sa mga orihinal na bagay, paano ako naruroon? Namatay ang aking mga magulang kasama ng 4 na makalangit na hari na tinuruan ng banal na espiritu. Ang kamay ng madilim na Gorfind. Tung Yu ay ganap na matamlay sa ilang sandali. Matapos ang napakatagal na paghahanap, hindi niya inaasahan na makakakuha ng ganoong sagot.
Sa isang sandali, ang kanyang mukha ay nahihiya, at siya ay bumulong sa kanyang sarili nang walang pag-iisip, bakit ka namatay? Bakit ka namatay? Walang pagkakataon na magsisi ako. Bakit, Diyos, gusto mo bang tretuhin ako ng ganito? Kahit na gusto mong mamatay, hindi mo ba ako hahayaang mamatay ng masaya? Ang mga pagkakamali na nagawa ko, hindi ba magkakaroon ng pagkakataon para sa pagbabayad sala? Ilang sandali ding hindi nakaimik si Tang Wulan, hindi niya alam kung paano haharapin ang taong nasa harapan niya ngayon. Kung si Tong Yu ay isang karumaldumal na tao, magandang sabihin na gagawin niya ang lahat para maipaghiganti ang lola na hindi pa nakikilala. Pero, sino ang tama at sino ang mali kina Tanggayo at lola? Higit pa rito, ang Qilin Daoluo sa kanyang harapan ay desperado sa kamatayan, at maaari pa siyang mamatay sa kanyang harapan gamit ang kanyang sariling salita. Sa kabaligtaran, hindi alam ni Tang Wulan kung paano haharapin ang ganoong sitwasyon. Si Tong Yu mismo ay tumangala saglit, at pagkatapos ay tumingin muli kay Tang Wulan, sige, wala. Kung hindi mo siya nakikita, ganoon din sa mga inapo na nakakakita sa kanya. Ang buhay ko ay sa iyo pa rin, siguro, ako ang kapangyarihan ng, ay hindi masyadong kapakipakinabang sa iyo. Pero ibibigay ko sa iyo. Kakayanin mo ito hanggat gusto mo. Habang nagsasalita, si Tong Yu ay puno ng lakas, at gusto niyang gawin ito sa kanyang sarili. Sandali. Nagmamadaling sumigaw si Tang Wulan. Mapait na ngumiti si Tong Yu, ito na ang huling hiling ko. Hindi mo na ako kailangang kumbansihin. Nabalitaan ko na ang tungkol sa mga susunod na kaganapan ni Xing Luo. Mabuting tao ka. Kung sa tingin mo ay mamamatay ako dito, mabahiran ito ang no. Isang academy ng mainland. Isa pang lugar ang gagawin. Huminga ng malalim si Tang Wulan at pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon, sa ilalim ng korona ng isang kabayong may sungay, huwag magmadali sa kamatayan. Sa totoo lang, narinig ko lang ang side mo sa kwento tungkol sa iyo at sa aking lola, ngunit ikaw na ngayon ang paghingi ng kamatayan ay nagpaunawa din sa akin na maraming katotohanan ang iyong sinabi. Hindi ko mahuhusgahan ang nangyari ilang dekada na ang nakakaraan. Gayunpaman, kung ganito ang pakiramdam ko, malungkot ka. Hindi ako basta-basta mapatawad, paano ito, ang anumang kasalanan ay may posibilidad na mamatay ang aking mga magulang sa kamay ng madilim na Gorfin hanggat maaari mo siyang patayin sa hinaharap at ipaghiganti ang aking mga magulang, mapapawi ang aking mga hinaing. Saglit na natigilan si Tong Yu, revenge. Revenge for your parents. Tumango si Tang Wulan, eksakto. Payag ka ba? Napabuntong hininga si Tong Yu, ikaw lang ang nag-iisang inapo niya. Ang buhay ko'y sayo. Ang hindi magagawa. Kaya lang, napakamura nito para sa akin. Ilang dekada na ang sakit at paghihirap ng puso ko. Pinahirapan sa pag-amin. Ako. Pinutol siya ni Tang Wulan, ang pagpapahirap na ito ay talagang ang pinakamalaking parusa para sa iyo. Okay, iyon lang. Magstay ka muna sa Shrek Academy. Ang banal na espiritu ay pangunahing kaaway din ni Shrek. Sa hinaharap, kami ay tiyak na aayusin mo ang ledger sa Holy Spirit Cult. Imposibleng mahanap mo ang Dark Gorfind. Sa tuwing lalaban tayo sa Holy Spirit Cult, maaari kang sumama sa Holy Spirit Cult. Pagkaraang tumahimik si Tong Yu saglit, sinabi niya, well, ang buhay ko ay sa iyo. Maaari mong kunin ito kapag gusto mo ito. Wala na akong sasabihin pa tungkol sa anumang bagay. Pagod na ako pagkatapos ng napakatagal na pag-anod, gayunpaman, ikaw gawin natin ito. Ganyan si Tong Yu ay nanatili sa Shrek Academy ni Tang Wulan. Gaya ng ipinangako niya, may kikinig si Tang Wulan sa anumang gagawin niya, at sasali siya kung hihilingin niya sa kanya na sumali sa Shrek, at hayaan siyang pumunta sa kompetisyon ngayon. Ipasok mo lang. Kung ikukumpara noong una siyang dumating, at least ngayon ay nawala na ang pagod sa mukha ni Qilin Daoluo. Para kay Tang Wulan, taos puso siyang nag-aalala. Sa isang kahulugan, si Tang Wulan ay maaaring ituring na kanyang espiritual na kabuhayan. Bakit nagawang muling lumitaw si Tang Wulan sa larangan ng digmaan ng buo? Bakit kasapat na matapang natisin ang pag-atake ng isang quasi-god level na limitasyon na Daoluo? Ito ay syempre para sa isang dahilan. Dahil mayroon din siyang tagapagtanggol na ang kakayahan sa pagpapagaling ay mas mahusay kaysa kay Yoli. Ang sinaunang puno ng buhay. Bilang anak ng kalikasan, nagdala siya ng sapat na lakas ng buhay sa sinaunang puno ng buhay upang buhayin ang sinaunang puno ng buhay. Bilang gantimpala, bilang karagdagan sa mismong enerhiya ng buhay, ang sinaunang puno ng buhay ay naglagay ng espesyal na kapangyarihan sa kanya at nagawang kunin si Tang anumang oras. Nag-teleport si Wulan pabalik sa kanya. Ang sinaunang puno ng buhay ang pinagmumula ng buhay para sa buong kontinente ng Daoluo. Dahil dito, hindi magiging madali para kay Tang Wulan na mamatay. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng kalikasan ay pinalaki ng husto pagkatapos na ang binhi ng buhay ay muling magugat at sumibol, at ang sinaunang puno ng buhay ay lumago muli. Maliban kung ang enerhiya ng buhay ng sinaunang puno ng buhay ay maubos muli, kung hindi, hanggat si Tang Wulan ay nasa kontinente ng Daoluo, maaari siyang i-teleport sa sinaunang puno ng buhay anumang oras at kahit saan para sa pagpapagaling at paggaling. Bilang master ng Tang Sect at master ng Sea God Pavilion ng Shrek Academy, mayroon siyang mabigat na responsibilidad. Paano niya nagawang pagtawanan ang kanyang buhay?
Sa labanan ngayon, ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa pagharap sa walang humpay na suntok ng isang maladyos, ang prosesong ito ay masasabing mahalaga sa isang Panginoon ng kaluluwa na nilinang sa kanyang antas. Ang karanasang ito ay magbibigay daan sa kanya upang linangin sa susunod. Kabilang sa mga ito ay lubhang nakakatulong. Si Shrek ngayon ay umuunlad, nagbabago araw-araw. Kung ito man ay ang lakas ng mga natitirang guro at mag-aaral na patuloy na nagdaragdag, o ang mga mahalagang halwang metal na palagi niyang hinahagis upang gumawa ng mga sandata sa labanan, lahat sila ay paunti-unting nagpapabuti sa Shrek. Halos lahat ng kasalukuyang cultivation ni Tang Wulan ay ginugol na sa Heavenly Forging, iyon ay, ang kanyang pisikal na kalidad, kasama ang anak ng kalikasan at ang pagpapala ng eroplano, maaari ba niyang ipagpatuloy ang pagtatayo nito upang hindi siya matakot na maatras ng kapahamakan ng mga elemento. Ganun pa man, pagod na pagod siya nitong mga nakaraang buwan. Matapos tuluyang itakwil ang Chuanling Academy, nakahinga siya ng maluwag. Siyempre, hindi pa ito ang katapusan, hindi pa nanalo ng malaking tagumpay si Shrek. Ngunit ito ay naantala para sa isang mahabang panahon, ang kabilang panig ay dapat na halos tapos na. 12 taong gulang na si Zikhen sa taong ito, at may higit pa sa isang buwan bago ang kanyang ika-12 kaarawan. Lumaki siya sa malayong timog, sa isang maliit na lungsod sa timog. Ang pamilya ay mga ordinaryong sibilyan lamang. Bago sa kanya, wala pang isang matandang martial soul na nagising na may kasamang soul power sa pamilya. Sa henerasyon niya, hindi ko alam kung nalipat na ang pamilya. Nang magising ang 6 na taong gulang na martial spirit, matagumpay siyang nagpakita na may kapangyarihang espiritu, at sa sandaling lumitaw siya, likas siyang puno ng kapangyarihan ng espiritu. Ang pangyayaring ito ay nagulat sa buong bayan noong panahong iyon, at ang alkalde ay personal na lumapit sa pintuan at sinabing susuportahan niya ang hinaharap na paglilinang ni Zikhen sa lakas ng bayan. Noong siya ay 6 na taong gulang, si Zikhen ay ignorante pa rin. Hindi niya alam ang kahulugan ng paglilinang. Malabo lang niyang naunawaan na kung siya ay magiging isang makapangyarihang Soul Master, kung gayon ang kanyang kinabukasan ay magiging napakaganda. Kaya, sa ilalim ng sitwasyong ito, pumasok siya sa isang Junior Spirit Master Academy upang mag-aral. Napaka-espesyal ng kanyang martial spirit, ito ay, Dust, iyon ay ang alikabok ng alikabok. Earth Attribute 1. Sa simula, kahit ang mga guro sa akademya ay hindi alam kung saang direksyon dapat linangin ng kanyang martial soul. Ang pamilya ni Zikhen ay hindi mahirap, ngunit tiyak na hindi ito mayaman. Pagkatapos ng lahat, siya ay ipinanganak sa isang malayong maliit na bayan sa timog. Hindi rin gaanong kagaling ang junior college na pinasukan niya. Sa ganitong sitwasyon siya nagsimula ng kanyang sariling pagsasanay. Sa mata ng pamilya at ng mga tao sa bayan, isinilang siyang puno ng soul power, at kahit papaano ay maaaring maging mega master siya sa hinaharap. Hanggat nagsusumikap siya, tiyak na makakadagdag siya ng kinang sa bayan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng sinuman ay ang talento ni Zikhen ay lampas sa kanilang paghuhusga. Likas na puno ng espiritong kapangyarihan, siya ang may pinakamataas na punto ng pagsisimula para sa isang espiritu na may kaparehong edad. Kapag ang iba ay sinusubukan pa ring makuha ang kanyang unang espiritu upang maabot ang ika-10 antas, nasa kanya na ang unang espiritu. Ang diwa na ito ay itinaguyod ng bayan. Para sa kadahilanang ito, ang buong bayan ay itinuturing na gumastos ng maraming pera. Gumastos siya ng maraming pera sa Spirit Tower para makabili ng isang siglong gulang na espiritu para sa kanya. Matapos taglayin ang espiritong ito, naramdaman ni Zikhen ang kahangahangang mundo ng Panginoon ng Espiritu sa unang pagkakataon, at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa paglilinang. Sa 3 taon, gumamit lamang siya ng maikling panahon ng 3 taon upang matagumpay na linangin mula sa ika-10 antas hanggang ika-20 antas. Ang bilis na ito ay maaaring inilarawan bilang kamanghamanghang, kahit na ito ay likas na puno ng kapangyarihan ng kaluluwa, mahirap makamit ito. Umaasa sa 100 taon ng espiritu, direktang taglay niya ang kanyang pangalawang singsing ng espiritu at naging isang mahusay na master ng espiritu. Ang napakabilis na bilis ng paglilinang ay nagulat sa buong kolehiyo na kanyang pinasukan. Bagamat karaniwan ang antas ng pagtuturo ng junior college, mayroon pa ring kaalaman. Alam nilang hindi maililibing ang batang ito. Kaya ipinadala siya sa isa pang junior college sa pinakamalaking lungsod sa timog upang mag-aral, at dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang talento, nanalo siya ng full scholarship. Masasabing naging maayos ang lahat ng ito. Sa isang kisap mata, halos 12 taong gulang na si Zikhen sa taong ito. Hindi pa nagtagal, kumalat sa buong kontinente ang advertisement ng Chuanling Academy. Walang duda na ito ang magiging nangungunang akademya sa mainland China, at ang mas kaakit-akit kay Zikhen ay ang serye ng mga benepisyo ng Lingling Academy. Ang benepisyong ito ay talagang kaakit-akit, lalo na para sa mga taong tulad niya mula sa isang mahirap na pamilya. Ngayon ay mayroon na siyang soul power cultivation base na hanggang 29 na antas, at maaari niyang bilhin ang threshold na 30 antas sa isang solong pass. Kung sasali siya sa Spirit Academy, madali niyang makukuha ang pangalawang kaluluwa niya. Sa makatuwid, pagkatapos makipag-usap sa kanyang guro at sa kanyang pamilya, nagpasya siyang mag-apply para sa Chuanling Academy.
May tiwala siya sa sarili niya, at sa kanila, siya na ang pinakamagaling sa mga kasamahan niya. Kaya siya dumating, at ang kanyang guro at ama ang nagdala sa kanya dito. Isang grupo ng 3 ang dumating para mag-sign up. Nang pumila si Zikhen sa likuran niya, nakita niya ang 300 mecha sa langit. Para sa isang batang wala pang 12 taong gulang, ang gayong porma sayon ay masyadong nakasisilaw at kamangha-mangha. Malalim ang kanyang pakiramdam. Sa puntong ito, dapat tama ang iyong pinili. Pagkatapos ay nakita rin niya ang mecha na lumilipad patungo sa kabilang panig, at pagkatapos ay narinig ang isa pang pangalan, isang pangalan na palagi niyang naririnig mula noong siya ay bata pa at narinig niya ang tungkol sa sakuna, Shrek Academy. Hanggang sa mga oras na ito ay alam niya na ang minsang no. Isang academy sa mainland ay muling nabuksan, at ang Lingling Academy na kanyang ina-applyan ay tila laban sa Shrek Academy. Then he heard the majestic voice, Shrek's airspace was inviolable. Pagkatapos nito, ang buong eksena ay tila naging magulo, at ang labanan sa himpapawid sa di kalayuan ay malabong makita mula sa kanilang tagiliran, at hindi ito mahawakan, at ito ay na-i-broadcast. Tulad ng inilunsad ng Shrek Academy ang isang malaking screen, mayroon din ito sa Chuanling Academy. Ang parehong ay broadcast ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang panig. Medyo mayabang si Zikhen noong una. Siya ay pinangalan ng isang henyo mula noong siya ay bata. Sobrang confident niya sa sarili niya. Sa kanyang opinyon, isa na siyang Soul Master at malapit nang ma-promote para maging isang dakilang Soul Master. Ito ay maituturing na may saligan sa daigdig ng Panginoon ng kaluluwa. Gayunpaman, nang makita niya ang walang kapantay na horror game sa pamamagitan ng screen, napagtanto niya na hindi pa rin niya naiintindihan ang mundo ng Soul Master, at napagtanto niya na ang isang Soul Master ay maaaring maging napakalakas. Tatay, ang galing ni Shrek. Natalo ba ang Chuanling Academy? Tanong ni Zikhen sa kanyang ama sa tabi niya. Mapait na ngumiti ang ama ni Zikhen at sinabing, hindi maintindihan ni Itay. Si tatay ay isang craftsman lang, at talagang hindi niya naiintindihan ang Soul Master. Teacher Lee, ano sa palagay mo? Si Teacher Lee ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay puno ng kinang, at siya ay bumantong hininga, Shrek ay Shrek kung tutuusin. Kahit na ang muling itinayong Shrek ay napakalakas. Hindi ko naisip ito sa buong buhay ko. Nakakalungkot na makakita ako ng ganitong uri ng kompetisyon. Ang huli ay hindi lumaban. Ang pagkatalo ng Shrek Academy sa mga sundalo ng walang laban ay talagang napakalakas. 5 dulo ang takot ko. Nagtataka ang ama ni Zikhen, ang extreme daw luwa ba ang pinakamahusay. Mapait na ngumiti si Teacher Lee, maaaring mapuksa ang isang lungsod sa pamamagitan ng pagpihit ng iyong mga palad. Hindi ba ito kamangha-mangha? Sa totoo lang, pinagsisisihan ko ito ng kaunti. Dapat ko bang pag-isipang hilingin kay Zikhen na mag-apply para kay Shrek? Tumingin dito upang magpalista. Maraming tao na nakapila sa likod ang pumunta doon. Ang background at tradisyon ni Shrek ay tila hindi nawala sa Big Bang. Ang ama ni Zikhen ay nag-alinlangan, at sinabing, itigil na natin ito. Ang Spirit Academy ay nagbigay ng napakaraming mapagkukunan, at hindi ito dapat na mas masahol pa. Wala akong gaanong kakayahan at hindi ko kayang bayaran si Zikhen, kaya maaari lamang akong umasa sa mga mapagkukunan ng Academy. At ang mga kondisyon ay maaaring maging mas mahusay. Tumango si Teacher Lee at sinabing may mapait na ngiti, maaari lang. Napakahusay ni Zikhen, naniniwala ako na sa Shrekman o sa Spirit Academy, hindi dapat marami ang may kukumpara. Hindi ito magiging masama kahit saan. Marami. Ngunit ang pangalang Shrek ay talagang napakasagrado sa puso ng ating Soul Master. Ang oras na magsalita, sa wakas ay pumila para sa kanila. Dinala ng ama ni Teacher Lee at Zikhen si Zikhen, at binati siya ng isang binata, halika, gumawa ng simpleng pagsubok. Iunat ang iyong kamay. Iniunat ni Zikhen ang kanyang kanang kamay, at hinawakan ng binata ang kanyang palso, biglang nagpakita ang kanyang mukha ng pagkagulat, oo, maaari kang pumunta doon para sa karagdagang pagsubok. Gaya ng sinabi niya, tinuro niya ang ilaw na gate na may mahinang umiikot na ilaw sa tabi nito. Napatingin si Zikhen sa binata sa kanyang harapan ng may pagtataka. Mukhang nasa 20s ang binata na ito, guwapo at cool ang ugali. Kuya, Soul Master ka rin ba? Anong level ka na? Curious na tanong ni Zikhen. Sa unang pagkakataon na malayo sa tahanan, at sa unang pagkakataon na makarating sa maunlad na gitnang mainland, bilang isang batang may talento na Panginoon ng kaluluwa, noon pa man ay gusto niyang ikumpara sa iba sa kanyang isipan, at palagi niyang naramdaman na kahit saan man siya magpunta, dapat silang lahat ay ang pinakamahusay. Bahagyang ngumiti ang binata, higit na sa 80 antas. Biglang nanlaki ang mga mata ni Zikhen, over 80. Imposible. Are you so good? Ngumiti ang binata at sinabing, pwede bang peke ito? Magsumikap ka, at magagawa mo ito sa hinaharap. Tulad ng sinabi niya, ang kanyang katawan ay kumikislap, at ang mga bilog ng halo ay tahimik na lumitaw, nang walang anumang malakas na aura na humahadlang. Ngunit ang mga iyon ay talagang 8 espiritong singsing. Ang pinaka nakakatakot ay ang huli ay isang pulang halo. Daan-daang libong taon na singsing ng espiritu. Bulalas ni Teacher Lee sa kanyang boses.
Nagtagpo ang liwanag, nawala ang singsing ng espiritu, at ang binata ay sumenyas patungo sa liwanag na tarangkahan sa kabilang panig. Nagmamadaling pinigilan ni Teacher Lee ang kanyang pananabik at magalang na yumuko sa kabataan. Siya ay walang iba kundi isang kaluluwang may 4 na singsing, at sa harap ng isang kaluluwang may 8 singsing na si Daoluo, gaano man siya kakumbaba, hindi siya masasabik ng labis. Dali-dali niyang hinayla ang curious na sanggol na si Zekhen na gustong magpatuloy sa pagtatanong, at mabilis na naglakad patungo sa maliwanag na pinto. Ang pamana ng Chuanling Academy ay talagang malakas. Ang taong namamahala sa pagpapatala ay may 8 singsing na antas ng kontra. At mayroon pa ring 100,000 taon ng mga kaluluwa, ang lugar na ito ay talagang dumating sa kanan. Pagpasok sa liwanag na gate, ang lahat ay nagiging ilusyon. Parang sira ang paligid. Sa sobrang takot ni Zekhen ay gusto niyang sumigaw, ngunit hindi siya makagawa ng anumang ingay. Sa kabutihang palad, ang prosesong ito ay hindi nagtagal. Sa susunod na sandali, dumating sila sa isang malayang espasyo. Ito ay tila isang medyo mapanglo na lugar, hindi kalayuan, ay isang napaka-ordinaryong hitsura ng gusali, kahoy at pawid ay pawang mga materyales sa paggawa. Isang grupo ng mga tao ang nakapila sa harap ng isang bakod na katulad ng isang bakod. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Gustong lumipat ni Zekhen, ngunit nalaman niyang hindi siya makagalaw. Sa susunod na sandali, kumislap ang liwanag at anino, at sila ang nasa unahan ng koponan. May table sa harap ng team. Mukhang tamad ang matandang nakaupo sa likod ng mesa na responsable sa pagtanggap ng registration. Simple at simple lang ang damit sa katawan niya. Kahit anong itsura nila, mukha silang matanda sa baryo, hindi man lang kasing galing ng tatay niya. Espiritu. Sa oras na ito, isang teenager ang pumunta sa mesa para mag-sign up. Tamad na sinabi ng matanda, ang bayad sa pagpaparehistro ay 10 gold soul coins, ilagay mo lang sila sa kahon na iyon. Nang marinig ang mga salitang golden soul coin, hindi napigilan ni Zekhen at ng kanyang ama at guro na matigilan. Kailan magagamit ang ganitong uri ng pera? Ngayon lahat ng papel na pera ay ginagamit, federal na pera. Ang ama ng bata ay nagmamadaling naglabas ng 10 gold soul coin at inilagay sa isang kahon na ipinako ng ilang tabla. Iabot ang isang kamay. Iniunat ng binata ang kanyang kamay sa harap ng matanda habang sinasabi niya, at pinisil ng matanda ang kanyang kamay ng 2 beses, umiling sa kanya, at sinabing, wala ka pa sa tamang edad, maaari ka nang umalis. Saglit na natigilan ng binatilyo, at nilingon ang kanyang ama. Walang gaanong mga teenager na kasing aga ng tangsan. Nagmamadaling sinabi ng kanyang ama na nakangiti, Guru, ang aking anak ay katatapos lamang ng kanyang 13 kaarawan, sa palagay mo ba ito ay katanggap-tanggap? Medyo naiinip na sinabi ng matanda, huwag magpaapekto sa mga tao sa likod. Hindi mo ba alam ang mga patakaran ng akademya? Tumatanggap lang kami ng mga bata na wala pang 13 taong gulang. Walang higit sa 13 taong gulang. Maaari kang pumunta. Sinabi ng ama ng bata, kung gayon ang aming bayad sa pagpaparehistro. Sinabi ng matanda ng walang pag-aalinlangan, kapag nag-sign up ka, hindi ito ibabalik. May 3-point nature pa rin ang clay figurine, at hindi napigilan ng ama ng bata ang galit na sinabi, halatang nanloloko ka ng pera. Ibalik mo ang bayad sa pagpaparehistro, kung hindi, hindi tayo aalis. Alam kong napakasama ng tinatawag na Shrek Academy na ito, hindi na tayo darating. Sinulyapan siya ng matanda at mahinang nagsabi, Mubay, may gustong magbayad ng bayad sa pangalan, maaari mo itong harapin. Sa lupa sa tabi nito, biglang tumalon ang isang figure, kung gusto mong ibalik ang bayad sa pangalan, binugbog mo ako, at ibabalik ito. Ang binata na lumabas sa gilid ay matipuno, may blonde na buhok at puno ng sigla. Ang mas kakaiba ay ang kanyang mga mata ay may dobleng mga pupil, at siya ay mukhang 13 o 4 na taong gulang lamang, ngunit si Zekhen ay tumingin sa kanya. Halatang may nararamdamang hiya. Ang binata ay hindi masyadong nagsasalita ng walang kaparirikon, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at ang lahat ng 3 singsing ng espiritu ng 200 taon at 1,000 taon ay agad na pinakawalan, at isang malakas na hininga ang bumuga mula sa kanya. Malaki ang pagbabago sa mukha ng ama ng bata, at nag-iwan siya ng pangungusap, malas tayo, kinuha niya ang kanyang anak at mabilis na lumayo. Bumalik sa gilid ang gwapong binata at umupo, malamig na sinulyapan ng mga mata ang mga kabataang nagpalista mamaya at ang kanilang mga magulang. Kitang-kita ang pananakot. Ang pressure na dala ng 3 spirit ring ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Sa mga oras na ito, para siyang thug. Sa pagtatapos ng eksenang ito, ang bilang ng mga taong naghihintay sa pila ay agad na nabawasan ng 1 katlo, at walang sino man ang gustong gumastos ng pera sa walang kabuluhan. Isa pa, talagang hindi kaaya-aya ang hitsura nitong lugar sa harapan mo. Lumapit sa matanda ang isa pang binata na nagpalista. Sinundan siya ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay naglagay ng 10 gintong barya sa kahon na gawa sa kahoy ng may kumpiyansa, at masunarang inabot ng binata ang kanyang kamay. Pinisil ng matandang lalaki ang kanyang kamay, sinulyapan ang binata na may malamlam na tingin, at sinabing, eksaktong 12 taong gulang. Pakawalan mo ang iyong martial spirit at ipakita mo sa akin.
Tumango ang binata, ang mapusyaw na berdeng espiritong kapangyarihan ay inilabas mula sa katawan, at isang siglong gulang na dilaw na singsing na espiritu ay gumalaw pataas at pababa sa paligid ng katawan. Ang aura ng century-old spirit ring ay halatang hindi mahina, lumitaw ang espiritu ng martial arts, at isang makapal at mahabang baging ang umaaligid sa kanyang katawan. Itong wan ay isang uri ng baging, halatang galing sa halaman. Umiling ang matanda at sinabing, hindi kwalipikado, maaari kang pumunta. Tiwala ang ekspresyon ng mga magulang ng binatilyo. Nang sabihin ng matanda na unqualified ang kanilang anak, biglang nanlamig ang ekspresyon ng mukha nito. Ang kanyang ina ay hindi maiwasang magtanong, bakit? Ang aking anak ay isang nangungunang mag-aaral sa junior college. Hindi mo ba nakita na ang kanyang singsing sa espiritu ay 100 taong gulang? Walang maraming mga Panginoon sa espiritu na mayroong isang siglong gulang na singsing na espiritu. Ang matandang lalaki ay mahinang nagsabi, ang unang singsing ng espiritu ay 100 taong gulang, syempre hindi masama, ngunit siya ay isang ordinaryong tao lamang. Kumunot ang noo ng ama ng bata at sinabing, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Naiinip na tumayo ang matanda mula sa likod ng mesa, hindi lamang humarap sa mga magulang ng batang lalaki sa kanyang harapan, ngunit sa parehong oras ang taong nakapila sa likod upang magpalista, kapag pumunta ka sa aming Shrek Academy upang mag-sign up, dapat kang maging malinaw sa mga patakaran. Pumunta ka dito kung hindi mo naiintindihan ito. Ibibigay lang ang bayad sa pagpaparehistro para sa wala. Ngayon ay huli na ang pangalan ng Shrek upang malaman ang kahulugan ng Shrek. Karamihan sa mga aplikante ay nawalan ng malay matapos marinig ang sinabi ng matanda. Malamig na sinabi ng matanda, ang Shrek ay isang uri ng halimaw, kahit na sa mga espiritong hayop, ito ay isang kakaibang pag-iral. Ang ibig sabihin ng aming Shrek Academy ay ang Monster Academy. Sa madaling salita, tumatanggap lamang kami ng mga halimaw, hindi mga ordinaryong tao. Kung ikaw ay higit sa 13 taong gulang, o kung ang iyong espiritong kapangyarihan ay hindi umabot sa antas 21 pataas, hindi mo kailangang mag-aksaya ng oras dito. Nakikinig sa mga salita ng matandang ito, blanko pa rin ang mga mata ng ama ni Zekhen at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit kapwa sina Zekhen at Teacher Lee ay nakaramdam lamang ng dagandong sa kanilang isipan. Mga halimaw lang, hindi ordinaryong tao. Sinabi rin niya na ito ay Shrek Academy. Ngunit paano naging napakasama ng Shrek Academy? Ano ito, ang lugar na ito? Hindi sila makapagsalita, nakatingin lang sila, at parang hindi man lang sila nakita ng matanda. Sa sandaling ito, isang malakas na pulang ilaw ang biglang bumitaw mula sa matanda, at isang mahabang stick na may hindi mabilang na mga pinong linya ang lumitaw sa kanyang kanang kamay. Ang pinaka-nakakatakot ay ang kabuuang 6 na spirit ring ang bumangon mula sa kanyang mga paa, nakasisilaw ang liwanag ay biglang naging focus ng mga manunood. Ang mga kulay ng 6 na spirit ring ay isang puti, isang dilaw, 3 lila, at isang itim. Ibig sabihin, isang 10 taong spirit ring, 100 taong spirit ring, 3,000 taong spirit ring at isang 10,000 taong spirit ring. Ang matandang ito, na mukhang isang ordinaryong magsasaka, ay naging isang Soul Emperor na super powerhouse sa itaas ng ranggo na 60. Sa ika-60 antas, iyon ay nasa ika-60 antas. Kahit nasa buong Baroque Kingdom, siguradong kakaunti ang Soul Master sa level na ito. Ang mahabang patpat sa kamay ng matanda ay nahulog sa lupa, at isang mahinang tinig ang kumalat, halos lahat ay natigilan. Kumaway siya sa natigilan na pamilya ng 3 sa kanyang harapan, next one. Sa edad na 12, umabot sa antas ng ika-20 espiritong kapangyarihan o higit pa, tulad ng sinabi ng matanda, iyon ay talagang isang antas na maaaring maabot ng mga halimaw. Sa isang kisap mata, 100 aplikante na lang ang natitira sa pila ng mahigit 100. Tila walang pakialam ang matanda sa dami ng mga estudyante, at nagpatuloy sa kanyang pagpaparehistro. Ang mga makakatuluyan ay halatang tiwala na makapasa sa antas ng matanda. Ang susunod na ilang kabataan na nag-sign up ay may higit sa 20 espiritong kapangyarihan at nagtataglay ng 2 spirit ring. Matapos bayaran ang registration fee na 10 gintong barya, sinabi sa kanila ng matanda na ang unang pass sa entrance exam ay itinuring na pasado, at maaari silang pumasok sa kolehiyo upang kunin ang pangalawang pass. Ang mga magulang ay hindi maaaring pumasok sa kolehiyo na may mga kandidato. Mukhang interesting ang academy na ito, lalo na sabi ng teacher na halimaw lang ang tinatanggap nito pero hindi ordinaryong tao. Sobrang gwapo. Isang magandang boses ang biglang nakakuha ng atensyon ni Zekhen. Ibinaling niya ang kanyang mga mata at nalaman na ito ay isang magandang babae na may matingkad na mga mata, na mukhang kasing edad niya, at ang kanyang mahabang buhok ay maayos na sinuklay sa isang tirintas ng alakdan, at siya ay ngumiti at ngumiti. Nagsalita ang isang teenager sa tabi niya. Ang hitsura ng binata ay hindi partikular na gwapo, hindi bababa sa bahagyang mas mababa kaysa sa nakaraang 3 singsing na soberanya ng kaluluwa, ngunit mayroon siyang hindi maipaliwanag na espesyal na ugali. Pakinggan lang ang pagsasabi niya sa babae, ngayon ay hindi ka na nagdududa sa payo ng guro. Ang Shrek Academy na ito ay talagang pambihira. Nakita rin sila ng Soul Venerable na nakaupo sa upuan sa mga oras na ito,
na may ngiti sa kanyang mahigpit na mukha, tumanggo sa kanila, itinuro ang matanda, ibinuka ang kanyang mga kamay, at walang magawang ekspresyon. Malinaw na sinasabi nito sa kanila na ang pagpaparehistrong ito ay nangangailangan ng iyong sariling pagsisikap, at hindi ako makakatulong. Biglang naintindihan ni Ezekhen na kilala nila ang isa't isa. Biglang, isang malambot na boses ang humila sa tingin ni Ezekhen pabalik. Ang matandang lalaki na namamahala sa pagtanggap ng pagpaparehistro ay nagpakita ng kawalan ng katiyakan sa kanyang mukha. Sa oras na ito, isang batang babae ang nakatayo sa kanyang harapan, binawi ang kamay na iniabot. Ang dalaga ay hindi kasama ng kanyang mga magulang, nag-iisa lamang. Ang isang simpleng puting damit ay nagbibigay ng napakalinis na pakiramdam. Siya ay may maayos na maikling buhok na may mahabang tainga, at ang kanyang taas ay halos kalahating ulo na mas maikli kaysa sa isang batang babae na may tirentas na alakdan. Dahil nakaharap sa gilid ang likod niya, hindi niya makita ang itsura niya, pero sa balat ng leeg niya, kitang-kita niya na napakaganda ng balat ng babaeng ito. Sobrang puti at malambing. Excuse me, pwede ba akong makapasa sa initial test? Malumanay at maganda ang boses ng dalaga, medyo hindi gaanong kabayanihan, ngunit malambot ang tunog na nagpaparamdam sa mga tao. Ang pagkagulat sa mukha ng matanda ay unti-unting nabawasan, at sumimangot siya, alam ba ng pamilya mo na nandito ka? Hindi direktang sinagot ng dalaga ang tanong niya, ngumiti lang ito at sinabing, wala raw klase, basta naaabot ko ang requirements ng college, wala kang dahilan para hindi ako tanggapin. Ang matanda ay tila nag-alinlangan saglit bago iwinagayway ang kanyang kamay sa kabataang Shuangtong, at sinabing, ipasok mo siya. Inalis ng kabataang Shuangtong ang kanyang kakaibang hitsura, ibinalik ang kanyang malamig na ekspresyon, at naglakad patungo sa akademya kasama ang babae. Mabilis na nakapasa ang mga natitirang estudyante sa unang round ng pagsusulit ng matanda, at sa wakas ay turn na ng mga binata at babae na nakausap nila noon. Sa oras na ito, ang kabataang Shuangtong ay nakabalik na sa matanda pagkatapos magpadala ng ilang kandidato para sa pagsusulit. Biglang napansin ni Ezekhen na ang mga mata ng kabataang may double pupils ay nagbago, nakatingin ng diretso sa direksyon sa likod ng team, na parang nakakita ng hindi kapanipaniwala. Ang babaeng nakatirintes ng Scorpion at ang Bagets na katabi niya ay walang malay na lumingon at tumingin sa kanila. Bagamat hindi sila malungkot gaya ng kabataang kambal, nanatili pa rin sila saglit. Sa likod nilang dalawa, iisa lang ang aplikante para sa exam, at parang kara-rating lang niya, at iyon din ay isang babae, na tila mas maliit sa kanya at sa Scorpion Braid Girl, na nakatabing sa balikat ang mahabang itim na buhok. Bahagyang bumaba ang kanyang mukha, ang tangkad niya ay halos kapareho ng kaninang babaeng nakaputing palda, at halos maputi ang kanyang balat. Gayunpaman, ang batang babaeng ito ay nagbigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Ang sobrang matambok na figure ay hindi talaga tumutugma sa kanyang edad. Kung hindi mo titignan ang kanyang mukha, malamang na siya ay maituturing na isang may sapat na gulang na babae. Lalo na ang matibay na dibdib ay maakit ang atensyon ng lahat ng lalaki. Karaniwang parang bata. Taliwas sa nagninangas na figure, napakalamig ng ekspresyon ng mukha ng dalaga, ito ay isang uri ng lamig mula sa puso, puro lamig, at wala man lang bahid ng buhay sa kanyang itim na mga mata. Nagkaroon ng salungatan sa kanyang orihinal na napakagandang mukha. Ang mga limbs ay maayos at balingkinitan, at ang mga kamay ay natural na nakalaylay sa magkabilang panig ng katawan. Ang nakamamatay na sipon na inilabas sa katawan ay mahirap ibagay. Nag-sign up ka ba? Huwag tumigil dito kung hindi ka nag-sign up. Napawi ng boses ng matanda ang pag-iisip ng Scorpion Braid Girl at ng mga Bagets sa paligid niya. Nagmamadaling sumulong ang dalawa. Sabay tayong mag-sign up. Inilagay ng bata sa kahoy na kahon ang 20 gintong kaluluwang barya na inihanda niya. Nagunat kasama ang dalaga. Pinisil muna ng matanda ang kamay ng batang babae na tinirintis ng alakdan, tumanggo, at sinabing, nasa tamang edad ka na. Nang mailipat ang kanyang kamay sa kamay ng binata, hindi napigilan ng kaninang malambing na boses na muling lumitaw. Pinisil ng matanda ang kamay ng binata na parang hindi naniniwala sa kasamaan, at biglang naging kakaiba ang mukha nito. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan siya, at sinabing, nagsanay ka ba ng anumang mga kasanayan sa kaluluwa? Tumanggo ang bata at sinabing, oo. Sumimangot ang matanda, itaas mo ang iyong guya. Itinaas ng binata ang kanyang guya sa sinabi nito at inilagay ito sa mesa. Pinisil ng matandang lalaki ang kanyang guya ng ilang beses sa kanyang pantalon, tumanggo sa kanya, at sinabing, ang mga kalamnaan ay maayos na. Tama na ang edad ng buto. Okay, let go. Martial souls kayong dalawa. Nagkatinginan ang dalawa, at sabay na pinaandar ang kanilang espiritong kapangyarihan. Ang asul at pulang sinag ng liwanag ay sabay na bumangon, at ang mga siglong gulang na singsing ng espiritu ay sabay-sabay na tumaas. Ang mga tainga ng kuneho ay ipinanganak, at ang malambot na puting buhok ay lumitaw sa mga kamay ng batang babae, at ang kanyang katawan ay naging mas payat. Ang pinakakaraniwang asul na pilak na damo ay tumubo sa palad ng binata, na mabilis na napalitan ng mga baging ng damo habang tinuturok ang spirit ring effect. Sinulyapan lang ng matanda si Xiao Wu ng casual, ang kanyang tingin ay bumagsak kay Tang San, si Lan Yingkou pala. Kaya ba mag-cultivate si Lan Yingkou ng ganoon kabilis?
Bahagyang ngumiti ang binata at sinabing, Guro, hindi ba halimaw lang ang tinatanggap mo dito? Halimaw ba ako? Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa mukha ng matanda, ito ay talagang isang maliit na halimaw. Mubay, tanggapin mo sila. Oo. Nang makarating ang larawan dito, sa wakas ay nagyelo, at ang mga gintong salita ay lumitaw sa ibabaw ng mga ulo ng mga kabataang lalaki at babae. Dalawang salita ang lumitaw sa ulo ng mga kabataang lalaki at babae na katatapos lang sa interview, sina Tang San at Xiao Wu. At sa itaas ng ulo ng batang may kambal na mag-aaral ay ang tatlong salitang Dai Mubay. Sa likod nina Tang San at Xiao Wu, ang tatlong salitang Zhu Zuqing ay lumitaw sa ulo ng babae. Ang unang 7 halimaw, ang mga ninuno ng Tang sect. Sina Yi Zikhen at Teacher Lee ay nagkaroon ng ideyang ito ng sabay. May mga kwento tungkol sa Shrek Academy, at ang alamat tungkol kay Tang San, ang ninuno ng Tang sect, na hindi nakakaalam. Ang eksena bang ito ay eksaktong nagpapakita kung paano ang Shrek Academy noong una itong itinatag. Sa sandaling lumiko ang liwanag at anino, ang lahat ng mga pagbaluktot at pagbabago sa paligid, at isang bagong larawan ang lumitaw sa harap nila. Nakita nila sina Tang San, Xiao Wu, Dai Mubay, Zhu Zuqing, ang mga batang babae na pumila para mag-sign up sa unang pagkakataon, at isang binata na may pitch-eyed at balbas. Nagtatakbo sila, at lahat ay tumingin ng husto. At ang tumakbo sa dulo ay isang chubby na teenager na may pagkalungkot sa mukha. Hindi na kailangang magtanong, mahuhulaan din ni Zikhen na ito ang unang henerasyon ng Shrek 7 Devils. Evil-eyed White Tiger Dai Mubay, Big Sausage Uncle Oscar, Thousand Hands Dao Luo Tang San, Evil Fire Phoenix Ma Hongjun, Soft Bone Charm Rabbit Xiao Wu, Kibaw Liuli Ning Rongrong, Nethercat Zhu Zuqing. Nang makita ang 7 tao na ito, pabayaan na si Zikhen, maging ang gurong si Lee ay nakaramdam na lamang ng matinding damdamin sa oras na ito at hindi napigilan ang sarili. Sila na. Nagbago ang mga eksena ng liwanag at anino, at ang mga talata ng magagandang kwento ay kumislap sa harap ng kanilang mga mata. Napanood nila ang 7 taong ito na lumaki at nagiging mas malakas araw-araw. Nang makita silang lumahok sa kompetisyon, isa-isa nilang natalo ang malalakas na kalaban, at sa kanilang tacit cooperation, nakapasok sila sa finals. Sa pagharap sa isang makapangyarihang kaaway na higit pa sa kanilang sarili, hindi sila nagpabeya o sumuko, at sa wakas ay natalo ang pangkat ng espiritista sa Spirit Hall ng may pinakamalaking tiyaga, at napanalunan ang panghuling kampyonato. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nalantad ang pagkakakilanlan ni Xiao Wu. Nang ang huling eksena ay nagyelo sa eksena kung saan nakikipaglaban sina Tang San at Xiao Wu sa dalawang Diyos, tinalo ang kanilang makapangyarihang mga kaaway, tinalo si Bibi Dong, ang master ng Spirit Hall at si Chen Renzo, ang Diyos ng mga anghel, walang ideya si Zikhen kung gaano karaming luha ang kanyang naibuhos. Hindi niya malilimutan ang eksena kung saan isinakripisyo ni Xiao Wu si Tang San, at lahat ng ginawa ni Tang San para buhayin si Xiao Wu. Ang larawan ay nabaluktot, at sa wakas, si Zikhen Yixing at ang tatlo ay lumitaw sa isang malawak na bulwagan, at isang figure ay dahan-daang lumakad patungo sa kanila mula sa bulwagan, at siya ay nagsasalita habang siya ay naglalakad. Ang tradisyon ng Shrek ay itinatag sa pamamagitan ng hindi mabilang na pagsisikap ng mga henerasyon ng mga taong Shrek. Ang kaluwalhatian ng Shrek at ang kaluwalhatian ng 20,000 taon ay kailangang bantayan ng mga henerasyon ng maliliit na halimaw. Yi Zikhen, kung handa kang maging isa sa Shrek. Miyembro, kung gayon, gamitin ang iyong buong lakas ng loob para lumahok sa pagtatasa ng Shrek Academy. Payag ako. Sumigaw si Yi Zikhen nang hindi malay. Noon lang niya napagtanto na sa wakas ay nagawa na niyang kumilos at magsalita muli. Sa wakas ay naging malinaw ang figura, na may mahabang asul na alampay sa buhok, may hawak na gintong trident, at isang makisig na mukha na may malabong ngiti. Itinaas niya ang trident sa kanyang kamay at itinuro ang isang maliwanag na pinto sa likod niya. Doon, humahantong ito sa Shrek, humahantong din sa iyong mga pangarap, humahantong sa mundong inaasam-asam mo. Sige, gamitin mo ang iyong tiyaga, ang iyong lakas, at ang iyong katatagan para tahakin ang sarili mong paraan. Sana ay maging miyembro ka ng Shrek 1, maging isang bagong maliit na halimaw. Salamat, Senyor Tang San. Yumuko si Zikhen, halos lumuhad ang ulo niya. Matapos mapanood ang mga eksena kanina, ang nakita niya ay hindi lamang ang lakas ng unang henerasyong Shrek 7 Devils, kundi pati na rin ang proseso ng kanilang paglaki, ang walang takot na diwa ng pagsasakripisyo, at ang iba't ibang bagay na ginawa nila para sa mainland. Sinong teenager ang hindi passionate? Sa sandaling ito, iisa lang ang nasa puso ni Zikhen. Sa anumang kaso, dapat siyang ipasok sa Shrek Academy, maging miyembro ng Glory Academy na ito, maging miyembro ng Shrek, at gumawa ng sarili niyang kontribusyon sa kaluwalhatian ng Shrek. Isang grupo ng 3 tao ang naglakad patungo sa light gate, kumislap ang ilaw at nawala sa dulo. Pinagmasdan sila ni Tang San na umalis, hanggang sa mawala sila, bamulong siya sa sarili, isa pa. Well, ang mga kabataan ngayon ay may napakagandang talento. Kumislap ang liwanag, nag-iba ang hugis ng kanyang katawan, at muli ng malinaw, mukhang luma na, hindi ba? Wasakin ang matandang demonyo. Shrek Academy.
Ang pagsusulit sa pasukan ni Shrek ay hindi kailanman naging pareho, at totoo rin ito sa kasaysayan. Maaaring ang ilang mga item ay magiging pareho, ngunit hindi sila maaaring maging eksaktong pareho. Sa makatuwid, walang maaaring hulaan kung ano ang tatasahin ni Shrek. Eksakto dahil ang mga taong tulad ng bloodthirsty na si Daoluo Yun Tianheng ay lumitaw na noong ang Shrek Academy ay tinasa, bilang karagdagan sa mga pangunahing katangian at potensyal ng mga mag-aaral, ito rin ay isang pagtatasa ng karakter na mas mahalaga. Kung ang isip ay matatag o hindi at kung ito ay batay sa kabutihan ay napakahalaga. Nililinang ni Shrek ang mga Panginoon ng kaluluwa upang maging mga talento, hindi lamang sa paglilinang, kundi pati na rin sa buhay. Kung hindi, noong muling nagtatayo si Shrek, paano kaya ang napakaraming powerhouses na tumayo at maging suporta ni Shrek? Para sa kapakanan ng katanyagan at kita, hindi kailanman tatayo ang Shrek Academy sa mainland sa loob ng 20,000 taon. Ang mga namamahala sa entrance exam ay ang mga dating inner courtyard na disipulo ng Shrek Academy, at may mga bagong guro. Ito ang unang pagpapatala pagkatapos ng muling pagtatayo, at ang buong Shrek Academy ay pinakilos. Matapos ang muling pagtatayo, inimbitahan ni Shrek ang ilang mga tao mula sa mga nakaraang nagtapos na bumalik upang maging mga guro. Kasalukuyang mayroong 51 guro sa Shrek Academy, kabilang ang 19 na guro sa panloob na patio. Mayroon ding 46 na katulong sa pagtuturo. Alam mo, napakahirap makakuha ng formal na kwalifikasyon ng guro sa Shrek Academy. Ganito ang kaso noon, at ganoon din ngayon. Ang tradisyong ito ay hindi kailanman masisira. Si Wu Changkong ang dekano ng panlabas na patio, si Long Yeo ang dekano ng panloob na patio, at sina Lan Muzi at Tang Yinmeng ang mga deputy dean. Ngayon ang istruktura ng buong akademya ay kumpleto na, ngunit hindi isang madaling gawain na ibalik ang background ng Shrek. Sa 51 guro, si Tang Wulan, ang master ng Sea God Pavilion, ay nagtuturo din sa kolehiyo. Siya ang namamahala sa Secondary Professional Forging Department na espesyal na binuksan ng kolehiyo. Walang alinlangan na bilang isang dalubhasang manggagawa, mayroon siyang ganap na autoridad na magsalita sa bagay na ito. Lalo na ang laban sa pagpapatala ngayon sa Chuanling Academy, ganap na ipinakita ang kahalagahan ng isang master craftsman. Kung wala ang Skyforge na ginawa niya, hindi magiging madali para kay Shrek na manalo sa paghaharap na ito. Ang Ultimate Daoluo ay walang alinlangan na ang pinakakinatatakutang kapangyarihan sa pakikipaglaban, at ang higit na nakakatakot ay ang Ultimate Daoluo na may 4 na character na battle armor. Kahit na ang Shrek 7 Monsters ay may 1 o 2 4 na character na battle armor. Sino ang makakapagsabi na ang ibang Extreme Daoluo sa Shrek Academy ay walang kumpletong set? Pinili ni Chenggu Dongfeng na umatras ng walang pag-aalinlangan, ang pinakamahalaga ay ang pag-aalala niya na kaharap niya ang 4 na 4-character battle armor na Ultimate Daoluo, ang kapangyarihang iyon ay talagang nakakatakot. Plus yung 2 tagatang sect na hindi dumating. Napakataas na ng core combat power ni na Shrek at Tangmen. Hindi bababa sa walang sinuman ang makakontrol nito sa sandaling ito. Ang pinakamataas na kapangyarihang panlaban na ito ay nalampasan pa bago nawasak ang Shrek Academy. Ang dahilan kung bakit malakas si Shrek sa simula ay isa sa mga dahilan ng kabuuang lakas nito. Ito ang may pinakamaraming titulong Daoluo at ang pinaka-super Daoluo sa lahat ng organisasyon sa mainland, at maging ang unang tao sa mainland, si Qingtian Daoluo Yunming, ay nakaupo sa bayan. Sa kanyang henerasyon, si Yunming ay kabilang na sa isang pag-iral na walang sinuman ang makakalaban, at nakatayo sa tuktok ng pyramid kasama ng mga parang Diyos. Gatlang M. Gitling. For more videos, please like, share and subscribe.